Si Shin Nozen o Shin ay isang batang tila walang pakialam at minsan nakakainis, na nakatira sa Republic of San Magnolia kasama ang kanyang mga scientist na magulang. Hindi alam ni Shin na ang kanyang pamilya ay hindi pangkaraniwang mga scientist lamang. Sila ay mga inapo ng isang noble bloodline mula sa Gidan Empire, na kilala sa kanilang telepathic abilities. Para kay Shin, mukhang perpekto ang buhay, lalo na't mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Rei Nozen, na tinitingala niya na parang bayani. Si Rei ay isang cool na, Honai Star Rail, style na kuya, at idolo ni Shin. Magkasama sila palagi, laging nagtatawanan at nagpapanggap na magtatagal ang kanilang masasayang araw magpakailanman. Minsan, sama-sama pa si Shin kapag nagtatrabaho ang kanyang mga magulang sa kanilang mga kasamahan sa research. Pati ang anak ng isa sa mga kasamahan ng kanyang mga magulang ay kasama nila, kahit na tila hindi ito masyadong interesado sa paglalaro. Pero malapit nang magbago ang buhay ni Shin, nagdeklara ng digmaan ang Gian Empire laban sa Republic of San Magnolia, naglunsad ng mga nakakatakot na, Ghost in the Shell, style robots na tinawag na Legion. Sabi ng Republic na tutugan sila gamit ang sarili nilang mga automated war machines, na nangangako ng ethical battle na walang human soldiers. Spoiler alert, isa iyong malaking kasinungalingan. Simula noon, tinalikuran siya ng nag-iisang kaibigan ni Shin, tinawag siyang dirty, at tumigil na sa pakikipaglaro sa kanya. Hatiin ng Republic ang kanilang teritoryo sa 85 sectors, para sa Alba, mga may silver hair at silvered skin na itinuturing na elite. Pero sa likod ng mga pinto, pinilit nila ang lahat ng hindi sapat na Alba na tumira sa 86 na sektor, isang ghetto kung saan ginawang mga piloto ng war machines ang mga outcasts. Pinagtaksilan ng mga kaibigang Alba ang pamilya ni Shin, at napunta sila sa 86 na sektor, isa na lang sa mga disposable soldiers. Walang kamalay-malay si Shin sa totoong nangyayari, hindi niya lubos na naintindihan ang sitwasyon. Isang araw, tumigil na siyang marinig ang boses ng kanyang ina at tinanong si Rei kung nasaan ang kanilang mga magulang. Tulad ng tipikal na malungkot na anime, namatay na pala ang kanilang mga magulang off-screen, at naiwan na lang ang magkapatid. Lubos na nalugmok si Rei, hindi lang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi pati na rin sa pagtanggap ng draft letter na nagsasabing kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa San Magnolia. Sa kanyang kalungkutan, nawalan ng kontrol si Rei, sinakal niya si Shin, sinisisi ito sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Rei na namatay ang kanilang mga magulang para protektahan si Shin, at binalaan siyang mamamatay rin siya ng parehas dahil hindi iniintindi ng San Magnolia ang mga kagaya nila. Halos naging isa na lang si Shin sa mga malungkot na anime backstory characters, pero narinig ng isang pari ang sigaw at sumaklolo sa tamang oras, hinayla si Rei at binigyan si Shin ng CPR. Nang magkamalay si Rei, ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid mula sa pakikipaglaban sa hinaharap. Pero hindi niya natupad ang pangako na iyon, wala ring balak ang Republic na palayain si Shin sa gyera, kaya in-draft din siya, tulad ng kanyang kapatid. Lalong sumama ang sitwasyon nang makita ni Shin ang katawan ni Rei, pugot at iniwan sa battlefield, sa loob ng kanyang war machine. Patuloy na lumaban si Shin Nozen, Shin, sa digmaan at kalaunan ay umangat sa ranggong captain ng Spearhead Squadron, isang elite defense unit sa 86th Sector's 1st Combat Ward. Sila ang may pinakamagagaling na sundalo, bagamat hindi nagtatagal ang mga ito. Ngayon, mas matanda at mas matatag, si Shin ay naging ultimate edgelord ng battlefield. Seryoso siya sa kanyang trabaho, sobrang seryoso na siya mismo ang pumapatay sa mga matinding na sugatan niyang kasamahan, tinatanggihan ang kalaban ng kill, at kinukuha ito bilang kanya. Pagkatapos ng bawat labanan, kinukolekta ni Shin ang personal mark tags ng mga namatay at inukit ang kanilang mga pangalan para hindi sila makalimutan. Isang araw, nakatanggap ng bagong handler ang squad ni Shin, isang mapagmataas pero mabuting Alba na babae na nagngangalang Lena, na bagong promote para pangasiwaan ang Spearhead. Nakipag-synchronize siya sa squad at ipinakilala ang sarili bilang kanilang bagong handler. Nang kausapin niya si Shin, sinabi ni Shin ang personal niyang pangalan, Undertaker. Lahat ng 86 soldiers ay may personal names na ginagamit ng kanilang handlers, kaya tinanggap ng squad ni Shin ang balita ng bagong handler nang walang problema. Palaging propesyonal, sinabi ni Shin kay Lena na ikinatutuwa niyang makatrabaho siya. Dati, nakipagkita si Lena kay General Carl Stoll, ang nag-assign sa kanya sa Spearhead. Lumabas na nag-resign ang nakaraang handler, nabaliw dahil sa walang awang intensity ni Shin. Sinisi siya ni General Carl Stoll, dahil kilala si Shin sa pagpapabaliw sa mga handlers, pinapaliit ang kanilang tiyaga, o pinapadala sila sa Shadow Realm. Hindi siya tinawag na Undertaker nang walang dahilan.
Nakaranas na si Shin ng maraming handlers, at kakaunti lamang ang nakakaya siyang pamunuan. Pagkatapos ng pulong, pumunta si Lena sa kaibigan niyang si Annette, isa sa mga scientist na gumagawa ng parade devices ng militar, parang Bluetooth headsets pero mas advanced. Pangarap ni Lena na gawing parang Apple Vision Pro ang mga ito, para masynchronize ang kanyang hearing at visual senses sa kanyang unit at makita ang labanan in real time, parang Twitch livestream. Pero pinigil siya ni Annette, sinabing hindi ito parang Call of Duty match, kundi isang digmaan, at pwede siyang mabaliw dahil sa overload. Kahit ang kasalukuyang devices ay nasa limit na ng kaya ng utak. Sa huli, kinailangan ni Lena na magsettle sa voice chat na may mga dagdag na feature gaya ng Discord Nitro. Nakikinig siya sa boses ng kanyang squad at sinusubaybayan ang labanan gamit ang radar. Kinabukasan, naghanda muli ang Spearhead Squad para sa labanan. Ang kalaban nila, ang Legion, mga rogue war machines mula sa Gian Empire, ay gumagalaw na, nagpapadala ng 4 na unit papunta sa kanilang teritoryo. Papasok ito sa sektor ng squad sa loob ng 2 oras, pero walang commander na kilala bilang Shepherd na namumuno sa kanila, kaya't mukhang madaling laban. Nakita ni Shin ang pagkakataon at inutusan ng squad na ambushin ang Legion at pabagsakin ang maraming unit ng kalaban. Habang isinasagawa nila ang plano, kinontak ni Lena ang squad, handang magbigay ng utos para salubungin ang Legion, pero sa oras na iyon, nasa harapan na ng labanan sina Shin at ang kanyang team. Natuwa si Lena sa kanilang inisyatibo, kaya't pinayagan niyang magpatuloy ang kanilang advance sa formation ng Legion. Habang papalapit ang Legion, pinaulanan ng squad ng mga bala ang kalaban sa lahat ng direksyon. Pero hindi lahat ay maayos, nakita ng isang Scorpion, isang Legion spotting unit na idinisenyo para sa long-range attacks, ang kanilang posisyon at nagsimulang magpaputok ng mabibigat na artillery. Agad na napansin ni Shin ang banta at inutusan ng squad na maghiwa-hiwalay, halos nakaiwas sa mga incoming shells. Tumalon si Lena sa usapan, ipinapalam ang eksaktong lokasyon ng Scorpion, at ginamit ni Shin ang kanyang intel para magpadala ng platon upang pabagsakin ang mga spotters. Pero hindi pa natatapos ang labanan, habang nagpapatuloy ito, napansin ni Raiden na masyadong marami ang mga Legion tank units na tinatawag na lowes. Nagdesisyon si Shin na siya na ang haharap sa mga lowes, habang si Raiden at ang iba pang miyembro ng squad ay nakatutok sa natitirang unit ng kalaban. Nagbigay si Raiden ng wingman support, nililinis ang daraanan ni Shin, marahil umaasang makakuha ng puntos kay Lena na malinaw na nakatutok. Eksperto si Shin sa mabilis at tumpak na pagsira sa mga kalaban, at mabilis niyang dinurog ang mga lowes, sinisira sila bago pa sila makaganti. Malaki ang nabawas niya sa mga unit, at ilang natira lamang ang naiwan, na lalong nagpahanga kay Lena. Pagsapit ng madaling araw, umatras na ang Legion, iniwan ang Spearhead Squad upang panoorin ang pagsikat ng araw pagkatapos ng labanan. Samantala, sa Republic, isang klase ng mga batang Alba Gen Z ang tumatanggap ng sanitized version ng kasaysayan ng digmaan. Sinasabi sa kanila na 9 na taon na ang nakalipas mula nang magdeklara ng digmaan ang Jade Empire laban sa San Magnolia, gamit ang hukbo ng mga autonomous war machines na tinatawag na Legion. Ngunit di nagtagal, nawalan ng kontrol ang Empire at sa loob ng 5 taon ay winasak sila ng sarili nilang mga nilikha. Pinaniniwala ang may hard-coded lifespan ang Legion ng 50,000 oras, mga 6 na taon, kaya titigil na raw sila sa loob ng 2 taon. Sinabi sa mga estudyante na maghintay na lang ng ilang taon hanggang sa matapos ang digmaan ng walang human casualties, salamat sa mga autonomous juggernauts ng Republic. Isang malaking kasinungalingan, biglang pumasok si Lena at pinutol ang klase, binabago ang kwento. Tinawag niyang BS ang sinasabi ng propesor, at inilahad ang totoong kasaysayan ng Republic, ang paglikha ng 85 administrative sectors para sa mga ALBA at ang segregated 86th sector, kung saan ang mga non-ALBA ay pinilit manirahan at magpilot ng war machines. Sa halip na maglaro ng Fortnite o mag-scroll sa TikTok tulad ng mga batang ALBA, ang mga kabataang ito ay ipinadala sa front lines na walang bayad at halos walang pagkilala. Bilang isang handler, si Lena ay responsable sa pamumuno sa mga unit na ito, at hindi niya hinayaan na manatiling ignorante ang mga batang Ella. Balik sa base, nagpapahinga ang Spearhead Squad, nagpapaputok ng lata at kasama ang kanilang pet robot na si Fido. Tinanong ni Raiden si Shin kung ano ang opinyon niya sa performance ni Lena sa huling labanan. Bilang isang kritikal na commander, kinilala ni Shin na kahanga-hanga si Lena, na parang may 3,000 oras ng experience sa Total War, Shogun 2. Ang kanyang posisyon ay tugma sa kanilang preemptive deployment, pinapatunayan na hindi siya katulad ng ibang Valorant o League of Legends e-girls. Ngunit curious si Raiden kung gaano katagal kaya ni Lena na makasabay sa kanila.
Habang tinawag si Raiden upang sumali sa pagpapatok ng lata, si Corina, Snow Witch, isa sa second lieutenants, ay nagdala ng slice ng cake kay Shin bago ipamahagi sa iba. Casual niyang tinanong si Shin tungkol sa librong binabasa niya, isang bagay na madalas gawin ni Shin upang malinis ang isipan niya. Pagkatapos ng isang linggo ng katahimikan, nakipag-ugnayan muli si Lena sa squad, isang bihirang pangyayari dahil karamihan sa mga nakaraang handlers ay hindi tumatagal ng matagal sa spearhead. Pinuri ni Shin ang performance ni Lena sa labanan, at ibinalik ni Lena ang papuri. Ngunit pagkatapos, binanggit niya ang isang issue, pare-parehong uri ng action reports ang isinusumite ni Shin mula nang maging captain siya. Nagulat si Shin dahil walang ibang handler ang nag-abala na basahin ang mga ulat na iyon, pero binasa iyon ni Lena. Nang tanungin ni Shin kung bakit niya pinapansin ang mga ulat, sinabi ni Lena na trabaho niya bilang handler na pag-aralan ang mga taktika ng Legion at ang kanilang formations para makabuo ng mga countermeasures. Hinimok siya ni Lena na seryosohin ang report, ngunit pabirong sinabi ni Shin na hindi siya marunong magbasa o magsulat, na nagdulot ng tawanan sa kanyang squad. Habang patuloy ang pag-uusap ng squad kay Lena, tinanong niya tungkol sa kanilang oras sa militar at nalaman na malapit nang matapos ang termino ni Shin, huling taon na niya. Tinawag si Shin ng mekaniko ng squad na si Lev, habang tinanong siya ni Lena tungkol sa plano niya pagkatapos ng pag-alis sa army. Inamin ni Shin na hindi pa niya ito naiisip, at hinimok siya ni Lena na simulan ng pag-isipan ang kanyang hinaharap. Ngumiti lang si Shin at sumang-ayon, isa na namang araw, isa na namang tawag mula kay Lena. Nakasanayan na niyang makipag-usap sa squad kahit hindi opisyal ang tungkulin, parang e-date kay Shin. Hindi ito maganda para kay Corina, isa sa mga second lieutenants na may personal name na Gunslinger. Lumabas siya ng kwarto dahil sa inis, at sumunod sa kanya si Daya na kilala bilang Black Dog. Nagreklamo si Corina kay Daya, tinawag si Lena na White Pig dahil isa siyang alba. Naiinis siya dahil sinasakop ni Lena ang atensyon ni Shin, lalo na't bawat araw ay maaring maging huling araw nila sa battlefield. Nais niyang patalsikin agad ni Shin si Lena, katulad ng ginawa niya sa mga nakaraang handlers. Paalala ni Daya na hindi naman sinasadyang takutin ni Shin ang mga handlers, at tiyak na hindi niya gagawin iyon para lang masiyahan si Corina sa galit niya kay Lena. Dagdag pa niya, hindi niya kayang sabihin ang mga ito sa harap ni Shin. Humingi ng paumanhin si Corina pero inamin niya na hindi niya talaga matiis si Lena. Malalim ang galit niya sa mga Alba, pinatay ng mga Alba soldiers ang kanyang mga magulang, ginamit silang target practice. Naniniwala siyang lahat ng Alba ay masasama at hindi niya sila mapapatawad. Matapos sabihin ito, naglakad na si Corina palayo kay Daya. Samantala, patuloy na nakikipag-usap si Lena sa squad, at gumugugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap kay Kai, na mukhang nasa mabuting kondisyon kahit na tila madilim ang kinabukasan niya batay sa kanyang personal name. Nagbalik tanaw sila sa isang meteor shower na minsan nilang nakita sa gitna ng labanan, nagtatawanan habang nagbibiro na malamang hindi na sila makakakita ng isa pa. Sinabi ni Lena na hindi pa siya nakakita ng meteor shower dahil palaging bukas ang mga ilaw sa lungsod, kaya't natatakpan ang mga bituin. Iba ang sa First Ward kung saan nakaistasyon ang 86, madilim ang gabi, pero kahit papaano, nakikita nila ang mga bituin. Nang malaman ito, tinanong ni Lena si Kai kung galit ba siya sa mga Alba. Inamin ni Kai na kinasusuklaman niya ang ginawa ng mga Alba sa kanila, pero hindi siya naniniwalang lahat ng Alba ay masama, tulad ng hindi lahat ng 86 na ay mabuti. Hindi siya galit kay Lena dahil lamang isa siyang Alba. Tinanong naman ni Kai kung bakit ganoon na lamang ang malasakit ni Lena sa kanila. Ibinunyag ni Lena na isang 86 na soldier ang nagligtas sa buhay niya sa battlefield noong bata pa siya, at ngayon gusto niyang tulungan ang mga kagaya nito at ipaglaban ang kanilang bansa. Tinukso ni Kai si Lena dahil sa kanyang idealistic na pananaw sa mundo, sinabing hindi siya bagay maging handler. Hindi para sa mga noble reasons ang ipinaglalaban ng 86. Sinusubukan lang nilang mabuhay, binalaan ni Kai si Lena na tumigil na habang maaga pa, bago niya pagsisihan ang lahat. Wala nang sinabi si Lena bilang sagot, pagkatapos, nag-synchronize muli si Lena sa squad at ibinalita na paparating na ang Legion. Sumagot si Shin na handa na silang labanan ito sa isang partikular na grid point. Habang naghahanda ang squad, inutusan ni Lena si Corina na lumipat ng 500 metro patungo sa alas 2 niya, kung saan makakakuha siya ng vantage point sa mas mataas na lugar. Mula doon, magagawa niyang magbigay ng overwatch at protektahan ng pangunahing puwersa habang pinupuntirya ang Legion's lowest. Kahit na hindi niya gusto si Lena, sumunod si Corina at lumipat sa bagong posisyon. Matapos matagumpay na sirain ang lowest units, iniulat ni Corina na down na ang target at inilipat ang kanyang pluton.
Napansin ni Lena ang isang lowes na nag-iisa at nagkukubli sa direksyong tinutungo ni Kai, kaya mabilis niyang tiningnan ang mapa. Napagtanto niya na si Kai ay patungo diretso sa isang patibong, kaya't sinubukan niyang bigyan ng babala si Kai, pero huli na ang lahat. Dahil kulang sa map awareness, natrap si Kai at lumapit ang lowes, na nagresulta sa kanyang maagang kamatayan. Matapos ang misyon, nagpasalamat si Lena sa lahat sa kanilang pagsisikap at humingi ng tawad para sa pagkamatay ni Kai, sinisisi ang sarili sa hindi agad na pagkuha ng mga detalye sa mapa. Pero bago pa siya makapagtapos, galit na pinutol siya ni Theo, isa pang second lieutenant na kilala bilang Laughing Fox. Galit siyang sumagot na ang pagkamatay ng mga 86 na ay mga numero lamang na makakalimutan ni Lena pag-uwi niya sa hapunan. Wala silang oras para sa kanyang pagsisisi o simpatiya. Nawalan sila ng kasama, at ang nararamdaman ni Lena ay hindi maibabalik si Kai. Sinubukan ni Lena na sumagot, pero nagpatuloy si Theo, sinasabing hindi tulad ng Alba, pinahahalagahan talaga ng 86 ang kanilang mga kasamahan. Kung talagang may malasakit ang Alba, hindi nila ipapadala ang 86 sa isang digmaan kung saan sila namamatay na parang mga disposable tools. Hindi sila nakikipaglaban dahil gusto nila, ito lamang ang kapalaran na ibinigay sa kanila, isinara mula sa lungsod at pinilit lumaban. Sinisi ni Theo ang mga Alba para sa milyon-milyong buhay na nawala sa loob ng 9 na taon at sinabihan si Lena na huwag magpanggap na may malasakit siya ngayon, lalo na't hindi man lang niya tinanong ang kanilang mga tunay na pangalan. Naluluha si Lena dahil alam niyang tama si Theo, ang kanyang kabaitan ay hindi basta-basta makakapag-ayos ng sitwasyon para sa 86. Nagngingit-ngit si Theo, at nang subukan ni Raiden na pakalmayin siya, sinigawan niya ito, inakusahan na ipinagtatanggol si Lena, ang White Pig. Uminit ang sitwasyon hanggang sa dumating si Shin at pinatigil si Theo, inutusan siyang tumigil sa pagrereklamo na parang bata. Sinabi ni Raiden kay Lena na mag-log off na sa voice chat dahil wala sa mood ang mga tao na makipag-usap. Nagulat si Lena, humingi ng paumanhin, at nag-disconnect. Matapos siyang umalis, ang galit ni Theo ay naging pagsisisi. Inamin niya na pakiramdam niya ay walang silbi dahil hindi niya nagawang tulungan si Kai at pakiramdam niya ay kasing sama rin siya ng mga Alba na kinamumuhian niya, lalo na't nagalit siya sa mismong araw na namatay si Kai. Pagdating ng sumunod na araw, huminahon na ang squad at hinikayat si Theo na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa mas maayos na paraan, pinalalahanan siya na lahat sila ay nagmamalasakit kay Kai at nasasaktan din. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Shin ang kanyang malungkot na tradisyon, inukit ang pangalan ni Kai sa personal mark fragment mula sa kanyang juggernaut. Habang ginagawa ito, nakipag-ugnayan si Lena sa kanya. Bago iyon, binisita muna ni Lena si Annette at naglabas ng sama ng loob tungkol sa kanyang patuloy na pag-aalala para sa 86. Sa karaniwang carefree na estilo ni Annette, sinabi niyang tanggapin na lang ni Lena na ang 86 na ay parang mga unit sa isang strategy game, tulad ng Company of Heroes, disposable at replaceable. Iminungkahi ni Annette na magpakasaya si Lena sa mga perks ng city life, tulad ng pagkain ng puding, at basta na lang kalimutan ito. Pero hindi magawa ni Lena na bitawan ito, ipinilit niyang gusto niyang makita ang 86 na bilang mga tao, hindi lang mga war assets. Hindi kumbinsido si Annette, ipinunto niya na kung talagang tinitingnan ni Lena ang 86 na bilang mga tao, hiningi na sana niya ang kanilang mga pangalan mula sa simula. Nanatili sa isipan ni Lena ang mga sinabi ni Annette, kaya't ng gabing iyon, naglakad siya patungo sa sementeryo ng mga sundalo ng Republic na nasawi sa digmaan. Doon niya napagpasyahang kontaken si Shin, humingi siya ng tawad para sa lahat ng nangyari noong nakaraang araw at pati na rin sa lahat ng mga hindi pagkakaintindihan noon. Sa kanyang pagsubok na magkaroon ng mas tunay na koneksyon, muling ipinakilala ni Lena ang sarili kay Shin at tinanong siya kung maaari niyang ibahagi ang mga tunay na pangalan ng mga miyembro ng Spearhead Squad. Nag-atubili si Shin sa simula, ipinaliwanag na ang pagiging masyadong malapit sa kanilang mga processors ay isang mapanganib na laro para sa mga handlers. Gagawin nitong halos imposible na harapin ang kanilang hindi may iwasang kamatayan. Pero pagkatapos ng isang saglit, sinabi niya ang mga pangalan ng natitirang 20 miyembro ng 86, kasama si Kai, na kilala ni Lena sa kanyang codename na Curseblood. Tahimik na nakinig si Lena, pinapasan ang bigat ng bawat pangalan, napagtanto niyang hindi lang sila mga walang mukhang sundalo. Matapos ni Shin, nagpasalamat si Lena at tinanong kung maaari ba siyang tawagin ni Shin sa kanyang unang pangalan. Pero si Shin, na nananatiling may distansya, ay nagdesisyon na tawagin pa rin siyang Ring Major. Narinig ni Lena ang tunog ng pagkiskes at tinanong si Shin kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Shin na inukit niya ang pangalan ni Kai sa isang piraso ng kanyang juggernaut.
Ipinaliwanag niya na dahil walang mga maayos na libingan ang 86, gumawa ng kasunduan ang kanyang unang unit na iuukit nila ang pangalan ng mga nasawing kasamahan sa mga piraso ng kanilang juggernaut, at dadalhin ito ng mga nakaligtas hanggang sa marating nila ang kanilang huling destinasyon. Si Shin ang huling nakaligtas sa unit na iyon, kaya't ipinagpapatuloy niya ang tradisyon sa spearhead. Nakaramdam si Lena ng matinding guilt. Nalaman niyang ginagawa ito ni Shin sa loob ng 5 taon at nasaksihan niya ang kamatayan ng 561 tao, kabilang si Kai. Naalala ni Shin ang bawat isa dahil dala niya ang bigat ng kanilang mga pangalan hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay. Muling humingi ng tawad si Lena at tinanong kung maaari ba siyang humingi ng tawad ng direkta sa natitirang miyembro ng squad. Nang walang sinabi, ikinonekta ni Shin si Lena sa natitirang miyembro ng squad, hinayaang magsalita siya upang tulungan i-bridge ang pagkakahati sa pagitan ng kanya at ng 86. Habang naglalakad pa uwi si Lena, pabirong tinanong niya si Shin kung ano ang ginagawa ngayon ng kanyang kuya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Shin na namatay si Rei 5 taon na ang nakalipas, typical tragic anime backstory stuff. Agad na humingi ng tawad si Lena, nakakaramdam ng kaunting awkwardness dahil nabanggit niya iyon. Nag-move on siya at sinundan ang dating tanong tungkol sa plano ni Shin kapag umalis na siya sa army. Inamin ni Shin na wala siyang gustong gawin partikular, pero mayroon siyang kailangang gawin. Kailangan niyang hanapin si Rei, na hinahanap niya na sa nakalipas na 5 taon. Isang araw, balik si Lena sa duty, namumuno sa Spearhead Squad sa labanan. Dahil curious, tinanong niya si Shin kung paano niya laging alam kapag paparating na ang Legion. Pero bago pa maipaliwanag ni Shin, nagsimulang magputol-putol ang kanilang koneksyon. Sinabi ni Shin na mag-disconnect si Lena mula sa kanyang parade device dahil maraming black ship units ang deploy ng Legion, kaya't masyadong delikado na manatiling synchronized. Hindi pamilyar si Lena sa black ship, kaya tumanggi siyang putulin ang koneksyon, ipinilit na kailangan niya ito para maobserbahan ang battlefield. Muling nagbabala si Shin, ngunit pinabilis ang kanyang pag-atake patungo sa Legion. Bigla, napuno ng static ang parade ni Lena, pero hindi lang ito ingay, isang nakakatakot na halo ng mga boses na nagsisigaw at nagmamakaawang tulungan bago mamatay. Nataranta si Lena, overwhelmed sa mga sigaw ng pagpapahirap, hindi marinig si Shin na pilit siyang inaabot. Napakapit siya sa katinoan nang marinig niya ang boses ni Kai na nagmamakaawa na huwag siyang mamatay. Pagbalik sa bahay, hindi maalis ni Lena ang tunog ng boses ni Kai. Nakaupo siya sa kama, nanginginig pa rin, at sinubukan niyang magsulat sa kanyang notebook. Pero nang hawakan niya muli ang kanyang parade device, muling bumalik ang mga boses, pinupuno ang kanyang pandama at ginugulo ang lahat sa paligid niya. Nataranta siya, nagmamakaawang tumigil ang mga boses, hanggang sa boses ni Kai ang nagbigay ng kapayapaan, pinakalma siya, at bumalik ang lahat sa normal. Sa labanan, narinig din ni Shin ang mga boses. Ang dahilan kung bakit narinig ito ni Lena ay dahil nag-livestream si Shin ng kanyang sensor data sa parade link, nagkokonekta ng kanilang pandama. Hindi na diskaril si Shin kahit sa nararanasang ito. Sumugod si Shin sa mga linya ng kalaban, pinapaputukan ang mga Legion. Narinig ni Raiden ang sigaw ni Lena sa pamamagitan ng parade device at hindi maiwasang makaramdam ng simpatiya. Naririnig din nila ang mga boses kapag nakasync sila kay Shin. Bago pa makapag-disconnect si Shin mula kay Lena, narinig muli ang boses ni Kai. Nagulat ang buong squad, nasunog ang katawan at juggernaut ni Kai, kaya paano ito posible? Somehow, nakuha ng Legion si Kai at ginawang isa sa kanilang Growolf units. Mabilis na natukoy ni Shin kung aling Growolf ang si Kai at inutusan si Kurina na tapusin ito. Pagkatapos, nabanggit ni Raiden kay Shin na nalulungkot ang squad dahil hindi sila tinatawagan ni Lena. Ngumiti si Shin at sinabing karamihan sa mga handlers ay hindi na nagsasync pabalik matapos marinig ang mga boses, at naglakad palayo. Ngunit biglang tumawag muli si Lena kay Shin, ikinagulat ni Raiden na hindi pa siya nag-quit. Humingi ng paumanhin si Lena para sa kanyang naging reaksyon nang marinig niya ang mga boses, at tinanong si Shin kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Shin na ang mga iyon ay mga boses ng mga patay na nananatili, mga multo ng Legion. Sa wakas, naintindihan ni Lena kung bakit laging alam ni Shin kapag paparating na ang Legion. Naririnig niya ang mga boses kahit sa pagtulog niya. Bagamat hindi niya laging natutukoy ang eksaktong lokasyon nila, nasanay na siya sa paglipas ng panahon. Binanggit ni Shin na naniniwala ang Republic na matatapos ang digmaan sa loob ng 2 taon. Kinumpirma ito ni Lena, sinabing ang mga Central Processing Units ng Legion ay base sa human brains, na magsa-shutdown pagkalipas ng humigit kumulang 2 taon. Ngunit sinabi ni Shin na pwedeng palitan ng Legion ang kanilang mga processing units bago mag-expire gamit ang mga resources na nakukuha nila sa battlefield,
kasama na ang mga human brains na naiwan. Nangangahulugan itong ginagamit ng Legion ang mga utak ng tao para sa kanilang ranks. Nabigla si Lena nang malaman niyang may mga Legion units na pinapanatili ang mga boses at alaala ng mga patay, inuulit ang kanilang huling sandali, ang mga Black Sheep na nakatago sa mga White Sheep. Ngunit dahil mas karaniwan na ngayon ang Black Sheep, malungkot na ipinahayag ni Shin na malamang matatalo sila sa digmaan. Kayang palitan ng Legion ng walang hanggan ang kanilang mga namatay, pero hindi kaya ng 86 ang ganito dahil sila ay mga tao. Karamihan sa 86 na ay patay na, at ang natitirang mga sundalo ay mga bata, na ipapadala rin sa front lines. Hindi magtatagal at mawawala na silang lahat. Nangyari iyon, tanong ni Shin, handa na ba ang Alba na lumaban? Delusional ang Republic, iniisip na lahat ng 86 na ay kasing swerte ni Shin, pero mas madilim ang realidad. Maraming Black Sheep ang sumusunod lamang sa mga simpleng utos, ngunit ang mga Shepherds ay nakakapag-isip ng malaya at namumuno. Naririnig din ni Shin ang mga ito, at alam niyang may isa na nagtatago malapit sa First Combat Ward. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bulsa habang nagsasalita. Determinado si Lena na tumulong, nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang i-analyze ang kalaban at bumuo ng mga estratehiya upang puksain sila bago puksain ng Legion ang 86. Sinabi ni Shin na, bet, at binati si Lena ng good night. Nagpapatuloy ang digmaan, at hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari. Isa sa mga processors, si Burnt Tail, ay na-corner ng Legion. Humingi siya ng tulong mula sa 6th Platoon, pero abala rin sila sa kanilang sariling problema. Si Daiya, bilang laging bayani, ay nagtangkang tumakbo upang tulungan siya, ngunit bago pa siya makarating, dumaikit ang isang pangkat ng mga Legion self-propelled mines sa kanyang juggernaut at sumabog, dahilan ng kanyang pagkamatay. Nalaman ni Burnt Tail na wala nang darating na tulong, at nagpasya siyang tapusin ang kanyang buhay para hindi siya maging isang walang malay na makina. Kinuha niya ang sariling buhay upang maiwasan ang pagiging isa sa Legion. Pagkatapos ng labanan, pumunta si Shin upang tingnan ang juggernaut ni Daiya. Ibinigay niya ang utos kay Lena na i-cut ang kanyang parade connection dahil ayaw niyang makita niya ang susunod na mangyayari. Ngunit tumanggi si Lena, iginiit na ito ang pinakakaunting magagawa niya bilang kanilang handler. Determinado si Shin na tiyakin na hindi magiging Legion si Daiya. Kinuha niya ang kanyang baril at binaril si Daiya sa ulo, sinisira ang kanyang utak. Biglang narinig ni Shin ang boses ng kanyang kapatid na si Rei, nag-trigger ng isang masakit na flashback. Naalala niya ang araw na sinakal siya ni Rei, sinisisi si Shin para sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ang galit na mukha ng kanyang kuya ay humantong sa kanya habang papalapit ang Legion unit ni Rei. Sinubukan ni Shin na itutok ang kanyang baril sa unit ni Rei, ngunit siya'y nanlamig, hindi magawang hilahin ang gatilyo, natitigilan sa imahe ng galit ng kanyang kapatid. Samantala, si Lena ay nagpunta upang iulat ang 2 casualties kay General Carlstall. Humiling siya ng permiso na palawakin ang saklaw ng kanilang artillery upang makapagbigay ng suporta para sa spearhead mula sa likod, sa pag-asang mabawasan ang mga casualties sa hinaharap. Ngunit tinanggihan ito ni Carlstall, sa halip, sinabi niya kay Lena na may bagong misyon para sa Spearhead Squad. Nakumpirma ng Republic na ang Legion ay nag-set up ng isang bagong operational base malapit sa front lines, at nais niyang alisin ito agad. Nagtanong si Lena kung maaari ba silang magkaroon muna ng mga kapalit, ngunit binabaliwala ito ni Carlstall, sinasabing wala ng oras upang mag-aksaya. Sa gabing iyon, brief ni Lena ang Spearhead Squad tungkol sa kanilang bagong orders. Humingi siya ng paumanhin para sa kakulangan ng mga kapalit at pabirong sinabi na wala ring tactical nukes para suportahan sila. Sabi ni Shin, alam na nila ang tungkol sa Legion base at pinaghihinala ang isa itong bitag. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang Spearhead Squad para sa kanilang misyon, ganap na alam na isa itong setup. Pinaalalahanan ni Shin ang lahat na ang base ay isang decoy lamang at dapat silang maging handa sa mga ambush sa paligid. Habang nagsimula ang atake ng squad, mabilis na lumala ang sitwasyon. Nagpakita ang mga ambushers at may bago silang trick, mga unique long-range artillery cannons na nagsimulang tamaan ang mga processors. Mabilis silang nawalan ng mga tao, at habang mino-monitor ang labanan, in-analyze ni Lena ang weapon positions, ngunit hindi niya mahanap ang solusyon. Bamigat ang pakiramdam niya nang ma-realize niyang nisosobrahan na sila ng mga kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaroon ng vision si Shin ng mukha ni Rei. Nabigla siya sa una, pero pagkatapos, ngumiti siya, isang kakaibang halo ng nostalgia at pagkamuhi. Samantala, nang makita ni Lena na bumabailang laban sa kanila ang sitwasyon, mabilis niyang tinawag ang squad upang umatras at kanselahin ang misyon.
Nakaramdam siya ng kaba at nangakong bibigyan ng dagdag na tauhan ang Spearhead Squad, sinasabing plano ni General Carl Stoll na magpadala ng reinforcements. Ngunit si Shin, na laging realistiko, ay sinabing puro kasinungalingan lang iyon, walang replacements na darating. Hindi magpapadala ang Republic ng mga bagong tao hanggat hindi nauubos ang kasalukuyang squad. Sinang-ayunan ni Raiden si Shin, ipinaliwanag na walang intensyon ng Republic na palayain ang sinuman mula sa 86th Sector. Nangangako sila ng pagpapalaya pagkatapos ng 5 taon ng enlistment, pero isa lang itong kasinungalingan. Nakakulong sila sa digmaang ito laban sa Legion hanggang sa mamatay silang lahat. Ayaw paniwalaan ni Lena ito, nahihirapang tanggapin ang brutal na katotohanan, pero inilatag ni Raiden ang katotohanan. Takot ang Republic na kung may makaligtas mula sa 86, babalik sila at mag-aalsa laban sa Alba. Kaya't patuloy silang ipinapadala sa mga suicide missions sa First Combat Ward, kung saan halos tiyak na mamamatay sila. Sa wakas, naintindihan ni Lena, hindi nila ipinapadala ang 86 sa front lines upang protektahan ang Alba. Ipinapadala sila upang mamatay, tumama ng malakas kay Lena ang katotohanan ito, at nanginginig ang kanyang boses habang iniisip niya ang bigat ng lahat. Tinanong niya kung alam ba ng Spearhead Squad ang lahat ng ito mula pa sa simula, at kinumpirma nila, alam na nila mula pa noong una na walang bumabalik mula sa battlefield. Isa itong malupit na lihim na bukas sa kanilang lahat at tinanggap nila bilang bahagi ng kanilang malungkot na realidad. Bumalik si Shin matapos kolektahin ang mga tags ng kanyang mga kasamang namatay, pero may problema. Hindi niya makita ang isa sa mga Juggernauts at sinabi ito kay Raiden. Sinubukang aliwin ni Raiden ang kanyang kaibigan, sinasabing hindi kasalanan ni Shin. Nakangiti ng bahagya si Shin, pero maliwanag ang bigat ng kanilang mga pagkalugi. Lumipas ang ilang araw habang naghihintay ang squad ng bagong orders para ipagpatuloy ang misyon. Napag-usapan ni Raiden at Shin ang mga kamakailang casualties, at malungkot na ipinahayag ni Shin na malapit nang bumagsak ang Republic. Gayunpaman, naniniwala siyang lalaban si Lena bago ito mangyari. Casual na binanggit ni Shin na natagpuan na niya si Rey, ibig sabihin, natagpuan na rin siya ni Rey, at parating na ito para sa kanya. Para kay Shin, magandang balita ito dahil matagal na niyang hinahanap si Rey. Alam niyang hindi ganoon kaswerte ang iba, at tinanong si Raiden kung ano ang gagawin nila tungkol dito. Palaging tapat, sinabi ni Raiden na susundan nila si Shin hanggang sa dulo. Ngumiti si Shin, pinahahalagahan ang walang sawang suporta ng kanyang mga kaibigan. Balik sa lungsod, nagsasagawa ng sariling pagsasaliksik si Lena. Natagpuan niya ang mga special orders para sa misyon ng Spearhead, at bumigat ang kanyang loob. Ang target ay malalim sa teritoryo ng Legion, at ang tagal ng misyon ay nakamarkang unlimited. Walang suporta, kahit man lang Predator missile, higit pa rito, kung umatras sila, agad silang wawasakin. Napagtanto ni Lena na totoo ang lahat ng sinabi ng squad, ipinapadala sila ng Republic sa isang suicide mission. Nalungkot, pumunta si Lena kay Annette upang humingi ng tulong, pero binabaliwala siya ni Annette, sinasabing wala silang magagawa. Naiinis, sinigawan siya ni Lena na tigilan na ang pag-asta na parang edgy main character na walang magawa. Mabilis na bumanat si Annette, sinabihan si Lena na tigilan ang pagpapanggap na inosente dahil kasalanan din siya. Dinala ni Annette si Lena sa bintana at itinuro ang bahay ng kanilang kapitbahay, ibinunyag na dati silang mga scientist na nagtatrabaho sa research team ng kanyang ama. Malapit ang kanilang mga pamilya, pero nagbago ang lahat nang magsimula ang digmaan dahil ang mga kapitbahay nila ay mga 86. May 2 batang lalaki, ang isa ay mas matanda at ang isa ay kaedad niya, at dati silang magkaklase at naglalaro ng magkasama. Ngunit nang ipadala na ang mga 86, nagsimulang asarin ng mga kaklase ni Annette siya dahil sa pagiging kaibigan ng mga ito. Gusto niyang tulungan ang kanyang 86 na kaibigan, pero nang gustong makipaglaro ng bata, tinanggihan niya ito at nag-away sila. Nang iminungkahi ng kanyang ama na tulungan ang kanilang mga kapitbahay, tumanggi si Annette, at, sa kanyang mga salita, isinumbong niya ang mga 86. Sumunod ang kanyang ama, at kinabukasan, nawala ang lahat ng social credits ng kanilang kapitbahay at sila'y ipinadala sa pinakamalapit na re-education camp. Sinubukan ni Annette na bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, sinasabing bata pa siya noon at wala siyang magagawa. Pero tumatagos na ngayon sa kanya ang guilt tripang ni Lena. Inakusahan niya si Lena na nagkukunwaring mabuti, samantalang kasama rin siya sa lahat ng mga pagkakamali. Dinala ni Annette si Lena sa isang lumang research room at ipinaliwanag na ang mga kapitbahay nila ay may kakaibang kapangyarihan, kaya nilang magbahagi ng kanilang mga iniisip at nararamdaman ng hindi nagsasalita. Ipinakita ni Annette kay Lena ang kagamitan na ginamit nila upang subukan at eksperimento sa kapangyarihang ito.
Nagsimula itong parang isang laro, ngunit nang malaman ng militar, pinagawa nila ang ama ni Annette ng isang communication device na gumagaya sa kakayahang ito ang naging parade device na ginagamit nila ngayon. Binalik ni Annette ang tanong kay Lena, sinabing alam ba niya kung ilang 86 ang namatay para magawa ang teknolohiyang iyon, sinusubukang ibalik ang guilt kay Lena. Pagkatapos, sinabi ni Lena kay Shin na tumakas na upang hindi siya mamatay sa misyon. Pero si Shin, laging praktikal, ay sumagot na lahat ay mamamatay din balang araw. Iginiit niyang hindi sila at ang kanyang mga kasama pumunta sa misyon upang mamatay, sinusundan nila ang landas patungo sa kanilang tunay na kalayaan. Biro pa niya, may plot armor naman sila kaya ayos lang sila. Nagmamakaawa si Lena na huwag nang lumaban si Shin, pero alam niyang kailangan ni Shin na magpatuloy. Alam niya ring nasasaktan si Shin kahit palagi itong tumatawa ng malamig tuwing pinag-uusapan si Ray. Sa kaloob-looban, ayaw ni Lena na labanan ni Shin si Ray kahit na isa na itong bahagi ng Legion. Pero si Shin ay determinadong tapusin ang laban kay Ray, isang shepherd, at wala siyang balak patawarin ito. Sinabi ni Shin kay Lena na wala ng dahilan upang i-monitor o kontaken pa sila, dahil ayaw niyang marinig ni Lena ang mga huling salita ni Ray. Matindi itong tumama kay Lena, at napagtanto niyang mawawala na sa kanya si Shin. Bumagsak siya sa kanyang desk, labis na nalulungkot. Sinabi ni Shin kay Lena na sila at ang Spearhead Squad ay bibili ng oras para sa Republic sa pamamagitan ng pag-aalis ng isa sa mga shepherd ng Legion, at kailangan ni Lena na mabuhay hanggang matapos nila ito. Kinabukasan, naghanda ang natitirang mga miyembro ng Spearhead Squad, sina Shin, Raiden, at ang 3 second lieutenants, upang umalis na sa First Ward. Nagpaalam sila kay Lev, ang mekaniko, at sa mga unsigns na may iwan. Si Lev, na laging mabait, ay nagbigay sa kanila ng ilang pabaon na pagkain. Sumampa sila sa kanilang mga juggernaut at isinama si Fido para sa biyahe habang papunta sa kanilang susunod na misyon. Noong ika-28 ng Setyembre, nakaharap ng Spearhead Squad ang Black Ship, at hindi nagtagal bago natagpuan ni Shin si Ray. Parehong nagkakilala agad ang magkapatid, at napasigaw si Ray sa galit, na nagpagulat sa natitirang squad. Ngunit ngumiti lamang si Shin, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na magtago sa kagubatan kung saan hindi sila makikita ng Legion. Nag-aalala si Raiden at tinanong si Shin kung ano ang plano niya, at si Shin, kalmado, ay sinabing susunod siya pagkatapos niyang tapusin si Ray. Naiinis si Raiden, na sana'y humingi ng tulong si Shin, pero nagdesisyon siyang hawakan ng iba pang Legion units habang hinaharap ni Shin ang kanyang kapatid. Nang magsimula ang Legion na magpaputok, sinabihan ni Raiden si Shin na bumalik ng ligtas. Natagpuan ni Shin ang kinaroroonan ni Ray, at agad na nagpakawala ng mga putok si Ray, tila nag-goblin move. Naiwasan ni Shin ang mga pag-atake at sumagot ng kanya, pero halos hindi nagasgas ang unit ni Ray, ang dinosaur, na mas malakas kaysa sa mga karaniwang Legion units. Nag-alala si Shin, pero tumangging umatras, may isa pang Legion unit na tangkang umatake kay Shin, pero sinira ito ni Ray, gusto niya si Shin para sa sarili niya. Tumawa si Shin, pakiramdam na pareho sila ni Ray sa laban na ito, personal na laban ito, silang dalawa lang. Samantala, patuloy pa ring nakikipaglaban ang natitirang squad, pero tumitindi na ang sitwasyon. Naubusan ng bala si Theo at humingi ng cover habang nagre-reload, na nagdulot ng pagkabahala sa lahat na baka maubusan na rin sila ng bala. Biglang nakontak ni Lena si Raiden at hiniling na gamitin ang kanyang kaliwang mata. Ilang sandali lang, nagsimulang bumagsak ang mga artillery shells, sinisira ang ilang Legion units. Ginamit ni Lena ang visual feed ni Raiden upang tukuyin ang mga target at magbigay ng fire support, humihingi ng paumanhin sa kanyang late na pagdating. Ngunit galit si Raiden dahil ang paggamit ng kanyang mata para sa shared visual data ay mapanganib, maaaring magdulot ng pagkabulag sa mga handlers. Pero hindi na nag-alala si Lena, hindi agad-agad ang pagkabulag, at sawang-sawa na siya sa mga kalokohan ng Republic. Kung hindi sila makikinig sa rason, gagawin niya ang lahat para suportahan ang squad. Mas maaga pa, pumunta si Lena kay Annette para humingi ng tulong sa pag-access ng artillery control system at pagsisynchronize ng vision. Sa una, tumanggi si Annette dahil bitter pa rin, pero hindi umatras si Lena. Hinarap niya si Annette, tinanong kung ang batang lalaking iniwan niya ay si Shin. Nagulat si Annette nang marinig ang pangalan niya, sinabi ni Lena na si Shin ay nasa kanyang unit at ang personal name niya ay Undertaker. Ipinakita pa niya kay Annette ang isang sketch ng mukha ni Shin. Naging conflicted at anxious si Annette, hindi alam kung tutulungan siya o hindi, pero binigyan siya ni Lena ng ultimatum, tulungan siya ngayon o talikuran si Shin sa ikatlong pagkakataon.
Napagtanto ni Annette na seryoso si Lena at tinawag siyang Devil. Sumang-ayon si Lena, sinabing pareho silang mga Devil. Balik sa battlefield, tinanong ni Lena si Raiden kung nasaan si Shin. Sinabi ni Raiden na nakikipaglaban na si Shin kay Rey, tinutupad ang kanyang tunay na layunin, kaya't hindi na niya maririnig ang mga boses ng mga patay. Habang nagpapatuloy ang labanan ng magkapatid, nakakaramdam si Shin ng kakaibang kasiyahan. Gumalaw siya sa mga puno, ginagamit ito bilang takip upang tumalon sa ibabaw ng dinosaur, pinagsasaksak ito gamit ang blades ng kanyang juggernaut. Nagpaputok siya kay Rey, pero napigilan ang kanyang mga bala ng liquid micro machine shield na nag-transform sa mga braso, hinuli ang juggernaut ni Shin at itinapon ito sa malayo, nasira ang kanyang parade connection. Nagsimulang umatras ang ibang black ship, nagbibigay ng pagkakataon sa Spearhead Squad na makapagpahinga. Pero napansin nila na offline si Shin at nagpanik, sinusubukan siyang abutin sa pamamagitan ng visual feed. Nakita nila si Rey na papalapit kay Shin, at nag-isip kung ano ang gagawin. Tinanong ni Lena si Kurina kung maaari niyang ibigay ang terminal guidance para madrop ang artillery sa posisyon ni Rey. Nag-alinlangan ng iba, natatakot na tamaan si Shin, pero iginiit ni Lena na mayroon siyang plano. Nagtiwala si Kurina at sumunod sa utos, samantala, nakatayo na si Rey sa ibabaw ni Shin, nagsasalita tungkol sa kung gaano kalutong ang juggernaut ni Shin at kung paano siya nagpipigil sa kanilang laban. Sinabi niyang ayaw niyang saktan si Shin, at nangakong magsosorry sa lahat ng nangyari mamaya. Sa ngayon, masaya lang siyang makasama ulit si Shin tulad ng dati. Nagpatuloy si Rey, binanggit ang pagbabasa ng mga kwento kay Shin, tulad ng lore ng Hollow Knight. Pero bago nila magawa iyon, kailangan niyang alisin ang katawan ni Shin bilang tao. Habang naghahanda si Rey na kumilos, in-anchor ni Kurina ang kanyang juggernaut sa dinosaur. Na-shift ni Rey ang kanyang focus sa kanya, pero biglang napansin ang isang missile na papalapit sa kanila. Natakot si Rey, napagtantong hindi niya maaaring hayaan na masaktan si Shin, kaya't ginamit niya ang juggernaut ni Kurina upang itulak palayo ang juggernaut ni Shin mula sa panganib, ipinangakong protektahan si Shin sa lahat ng paraan. Napasok si Rey sa isang vision kung saan patuloy niyang inuulit ang pangako sa isang batang babae sa likod niya, sinasabing mahal niya si Shin. Tinanong ng batang babae kung bakit gusto niyang saktan si Shin kung mahal niya ito. Lumingon si Rey at nakita si Shin na nakahiga sa likod ng batang babae, at bumagsak siya, litong-lito. Sinampal siya ng batang babae, na nagbalik sa kanyang katinoan, at eksaktong sa sandaling iyon, tumama ang missile. Sa kabutihang palad, ang missile ay isang dud at nasugatan lamang ang dinosaur nang hindi ito tuluyang nasira. Pero hindi umatras si Rey, at alam ng Spearhead Squad na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinubukan nilang gisingin si Shin habang nagfi-flicker ang kanyang parade. Sa wakas, nagising si Shin nang marinig ang boses ni Rey. Labis na nalilito, naramdaman niya na parang muli siyang sinasakal ni Rey, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Hindi matigil ni Shin ang pag-imagine sa galit na mukha ni Rey, kumbinsidong hindi pa rin siya pinapatawad ng kanyang kapatid. Naputol ang kanyang mga iniisip nang marinig ang boses ni Lena, sinasabing panahon na para ilagay sa kapayapaan si Rey. Pinilit ni Shin na buuin ang sarili, pinaandar muli ang kanyang juggernaut at sumugod sa dinosaur, handang tapusin ang laban. Sinubukang samalag ni Rey gamit ang kanyang liquid micro machine arms, sinusubukang agawin si Shin. Pero determinado si Shin, nagpaalam kay Rey at binaril siya. Sa mga huling sandali ni Rey, inalala niya ang mga lumang araw. Napagtanto niyang hindi na kailangan ni Shin ang tulong niya, at huling hinipo ang kanyang mukha, humihingi ng paumanhin. Nabigla si Shin, inabot ang kanyang kamay, pero huli na. Sumabog at nasunog ang dinosaur, at napaatras si Shin, pinapanood itong bumagsak habang nilulukob ng matinding kalungkutan. Sa wakas, naalala niya ang masayang mukha ni Rey at lahat ng mabubuting alaala nila. Bumigay si Shin at humagulgol, habang bumabalik lahat ng alaala. Tahimik na pinanood ng kanyang mga kasama habang nasusunog ang unit ni Rey at nagluluksa si Shin para sa kanyang kapatid. Pagsapit ng madaling araw, tapos na ang labanan at lumipat ang damdamin ng squad sa isang tahimik at malungkot na kalmado. Alam nilang nagawa nila ang kailangan nilang gawin. Nakipag-ugnayan si Lena kay Annette, sinabing tapos na ang labanan at ligtas si Shin, pero binara siya ni Annette, sinasabing hindi siya ang nagligtas kay Shin, at umalis. Nakipag-sync si Lena sa squad, nagpasalamat sa kanilang pagsusumikap. Nagpasalamat din si Shin, at nagsimula ng makipagbiruan ang natitirang squad kay Lena, tinutokso siya sa paglabag sa military protocol. Pati si Kurina ay nagbigay ng papuri kay Lena dahil sineryoso niya ang labanan, at lahat sila'y nagpasalamat sa pagtulong na mailagay si Rey sa kapayapaan. Pagkatapos ng lahat,
Pinag-usapan ng squad kung saan sila makakahanap ng pahinga at maayos ang kanilang mga juggernauts bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagpaalam sila kay Lena, umaasang matutulungan niya rin ang susunod na grupo tulad ng ginawa niya sa kanila. Ayaw pa silang pakawalan ni Lena, sinubukan niya silang pigilan, ngunit habang pinapanood niya ang mga signal nilang papalayo sa radar, pinakalma siya ng squad, sinasabing pinili nila ang landas na ito ayon sa sarili nilang mga desisyon, patungo sa bahagi ng mapa na nakamarkang, unknown. Naiwang mag-isa, hindi alam ni Lena kung ano ang gagawin niya. Tumakbo siya palabas, umiiyak sa daan, pinapanood ang kanilang pagkawala. Nagpaalam ang Spearhead Squad at nag-offline, iniwan si Lena na nakaluhod, punong-puno ng emosyon at luha. Patuloy na naglakbay ang Spearhead Squad sa Reclaimed Territory, isang ghost land kung saan wala nang nakatira. Sa huli, napadpad sila sa isang tahimik na bulaklakan at nagdesisyon na magpahinga. Ginamit ni Raiden ang sandaling iyon para tanungin si Shin kung ano ang mga plano niya ngayon na umalis na siya sa army. Ngingiti lang si Shin at sinabing wala siyang plano. Kinagabihan, umupo silang lahat, nagbalik tanaw at nagtawanan tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan. Si Shin, tila mas masaya, tumatawa pa at nagbibiro. Pero nag-aalala pa rin si Raiden, pagkalipas ng ilang sandali, si Shin ang unang nakatulog, at sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, mukhang payapa siya. Napansin ng kanyang mga kasama kung gaano kaganda ang itsura ni Shin ngayon, mas banayad na ang kanyang ekspresyon, at mas madalas siyang umiti. Sinabi nila na tila nahanap na ni Shin ang kanyang kapayapaan, ngayon na natapos na niya ang kanyang 5 taong misyon na hanapin si Rey. Alam nilang lahat kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Shin, ang pag-iisa sa pakikipanood sa kanyang mga kasamang mamatay sa labanan at ang bigat ng pagkakaroon na ipagpatuloy ang laban ng mag-isa. Pero ang pagkakaroon ng koneksyon kay Lena at ang pagkakataong makapagpaalam kay Rey ay tila gamaan ang kanyang pasanin. Tahimik na nabanggit ni Raiden na parang sa wakas ay malaya na si Shin, pero ito rin ang nagbibigay sa kanya ng kaba, matagal nang nakatuon si Shin sa misyon na iyon, kaya ngayon nagtataka si Raiden kung mayroon pa bang magpapanatili kay Shin na lumaban. Umaga ng ika-14 ng Oktubre, nagising si Shin ng mas maaga kaysa sa iba at tahimik na umalis. Nang magising ang squad at napansin na wala si Shin, nagsimula silang mag-alala. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin siya, at sa kalaunan natagpuan siya, nakatayo sa harap ng isang Legion unit na tila hindi gumagalaw. Nagpanik si Raiden at sinubukang pumagitna sa pagitan ni Shin at ng Legion, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Kalmadong ipinaliwanag ni Shin na nasugatan ang Legion unit at hindi na ito banta. Sinabi niya kay Raiden na narinig niya itong tumatawag sa kanya simula pa noong nakaraang araw mula sa isang boses. Napagtanto ni Shin na isa itong dati ng miyembro ng 86 bago ito kinuha ng Legion. Lumapit si Shin, sinabing nais ng Legion na umuwi, at inilabas ang kanyang baril, handang tapusin ito ng isang headshot. Kinabukasan, patuloy ang paglalakbay ng Spearhead Squad, pero malinaw na nahihirapan na ang kanilang mga gamit. Isa sa mga Juggernaut ay nakahook up sa isa sa mga wagon ni Fido, at mukhang masyadong bagbog na ang iba pang mga makina para magpatuloy pa. Habang naglalakbay sila sa gilid ng bangin, dahan-dahan nilang tinutukan ang anumang maaaring maging banta. Pagkalipas ng ilang sandali, nainip si Shin at tinanong si Andrew, na nagpapalipad ng Juggernaut, kung maaari silang magpalit ng pwesto dahil wala siyang nadalang babasahin at kailangan niyang gawin. Nang magpalit na sila, biglang kumilos si Shin, pinutol niya ang mga linya na nagkonekta sa Juggernaut at sa wagon na nagdadala ng natitirang miyembro ng squad. Sinugod niya ang gilid ng bangin, na nag-trigger ng isang rock slide na hamarang sa daraanan sa pagitan niya at ng kanyang mga kaibigan. Galit at panik, tumalon si Raiden mula sa wagon at sinubukang habulin si Shin, pero imposible na dahil sa mga bato. Sa pamamagitan ng parade, sinabi ni Shin na may Legion unit sa unahan na hindi nila maiiwasan, anuman ang gawin nila. Plano niyang harapin ito mag-isa, sinabing magtago sila sa kagubatan kung saan hindi sila makikita ng Legion. Kung patuloy silang magpupursige, dapat makalayo rin sila sa huli. Galit na galit ang kanyang mga kaibigan, pero wala silang magawa sa sandaling iyon upang pigilan siya. Kinagabihan, sinalubong ni Shin ang Legion, mabilis siya at tumpak, dumaan sa mga linya ng kalaban, pero halos walang epekto ang kanyang mga atake sa mga low ng Legion. Nagsimulang umatras ang low units, at agad na napagtanto ni Shin na naghahanda sila para sa isang ultra-long-range cannon strike. Bagamat hindi direktang tinamaan ng kanyan si Shin, ang shockwave ay nagpatamba sa kanyang Juggernaut. Samantala, tumanggi ang natitirang Spearhead Squad na umupo lamang at maghintay, nagdesisyon silang habulin si Shin ng sama-sama. Bumangon muli si Shin, pero biglang nagkaroon ng vision tungkol sa Shepherd na namumuno sa unit.
Sa malamig at nakakakilabot na boses, idineklara ng shepherd na papatayin niya ang sinumang manggahas na magbanta sa prinsesa. Binaha si Shin ng mga alaala mula sa nakaraan ng shepherd, na ipinakita kung paano siya na-assimilate sa Legion noong digmaan. Patuloy na nagpapaputok ang shepherd ng kanyan, isa pagkatapos ng isa, kahit pati natamaan na nito ang sarili niyang low units. Sinubukang bumangon ni Shin, pero masyadong nasira ang kanyang juggernaut at hindi siya makagalaw. Natarante siya nang makita niyang papalapit ang low unit, at ang takot na maging bahagi ng Legion ay bumalat sa kanya. Nagpasya siyang tapusin ito sa sarili niyang mga kamay, pero bago niya ito magawa, dumating ang kanyang mga kaibigan, nagpaulan ng bala upang ilihis ang atensyon ng low. Narinig ni Shin ang kanilang mga boses, nagbigay ito sa kanya ng sandali ng ginhawa, pero alam niyang masyado silang nalalamangan. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, nagawang buksan ni Alo ang hatch ng juggernaut ni Shin, at nagsimulang mag-swarm ang mga self-propelled mines sa paligid. Patuloy na nagpapaputok ang squad, pero nauubusan ng bala si Theo sa isang kritikal na sandali. Habang nagre-reload, naabot siya ng mga mine at sumabog, malubhang nasugatan siya. Sa kabila ng delikadong sitwasyon, patuloy ang kanyang mga kaibigan sa pagbaril hanggang sa tuluyan silang matabyunan ng kalaban. Noong araw bago mangyari ito, bumisita si Lena sa base ng Spearhead sa First Ward. Habang ini-explore niya ang bakanteng lugar, nakakita siya ng isang notebook na may nakasuksok na note sa loob. May drawing ng isang pig princess at ang salitang, "You," sa ilalim, isang pilyong parinig mula sa squad. Nagsulat din sila ng mga taos-pusong mensahe at nilagdaan ang kanilang mga pangalan. Nakakita si Lena ng isang larawan ng squad na magkasama, na nagpangiti sa kanya, pero may halong lungkot dahil alam niyang wala na sila roon. Hawak ang note, hindi napigilan ni Lena ang kanyang mga luha. Balik sa battlefield, bumagsak si Shin sa isang panaginip. Dito, ginaisang siya ni Rey noong bata pa sila, dahan-daang humihingi ng tawad sa pagdadala sa kanya doon. Itinaas ni Rey ang isang bukas na libro at habang ito'y bumabagsak, nag-transform si Rey sa isang knight. Binuhat niya si Shin sa kanyang mga bisig tulad ng isang tagapagtanggol. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, dahan-daang binaba ni Rey si Shin at sinabing hanggang doon na lang ang kaya niyang samahan siya. Sinabi ni Rey kay Shin na kayanan niyang magpatuloy mag-isa dahil may mga kasama na siya ngayon. Pinatatag niya si Shin, sinasabing lumaki na siya at hindi dapat pabayaan ang mga alaala ng nakaraan na pahirapan siya. Pero naramdaman ni Shin ang isang alon ng kalungkutan. Ayaw niyang umalis si Rey, patuloy na lumalayo si Rey, sinabihan si Shin na alalahanin siya paminsan-minsan, pero kailangan niyang mamuhay ng malaya at makahanap ng kaligayahan. Sinubukan ni Shin na habulin ang kanyang kapatid, pero gaano man siya kabilis tumakbo, hindi siya makalapit. Naipit sa lugar, tinawag niya si Rey, desperadong inaabot siya. Biglang nagising si Shin, natagpuan ang sarili sa isang medikal na pasilidad, disoriented. Nakita niya ang mga taong naka-hazmat suit na nakasilip sa bintana ng kanyang kwarto. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, bumukas ang pinto at pumasok si Ernst, ang presidente ng Federal Republic of Jod. Ipinakilala ni Ernst ang sarili at sinabing natagpuan nila si Shin at ang kanyang mga kaibigan matapos silang talunin at hulihin ng Legion. Biglang bumalik kay Shin ang mga alaala ng labanan, ang kanyang mga kaibigang nakahiga, walang buhay sa lupa. Nagpanik si Shin hanggang sa naging transparent ang mga bintana sa kaliwa at nakita niya ang kanyang mga kaibigan, buhay at ligtas, na nakatingin sa kanya. Kalaunan, nag-usap sila tungkol sa kanilang huling laban. Pinagalitan si Shin ng grupo dahil sa pagpunta sa laban mag-isa. Nagsorry si Shin, alam niyang pinakaba niya sila. Lumipas ang isang buwan, at formal na tinanggap ni Ernst ang squad bilang mga opisyal na mamamayan ng Federacy. Duda pa rin ang squad, hindi naiintindihan kung bakit ganoon kadali silang tinanggap ni Ernst, pero ipinaliwanag ni Ernst na tinatanggap ng Federacy ang lahat. Hindi niya kailangan ng dahilan para isama ang mga bata sa kanyang bansa. Sinabi pa ni Ernst na magiging tagapag-alaga nila siya mula ngayon, pinapaniwala silang ligtas na sila. Hindi na sila bahagi ng Spearhead, sila na ngayon ay mga miyembro ng Jod, nagsisimula ng bagong kabanata. Samantala, iniulat ng mga Federacy Lieutenant Colonels kay Ernst ang pagbawi sa mga Juggernaut ng 86 at ang kanilang kahanga-hangang combat logs. Namangha sila sa kakayahan ng squad at nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa kanila. Ngunit mabilis na tinanggihan ni Ernst ang ideya, matatag siya sa kanyang desisyon na huwag hayaang maging mga operator muli ang 86. Ayaw niyang ulitin ang mga pagkakamali ng Republic of San Magnolia. Gusto niyang gantimpalaan sila ng kapayapaang matagal na nilang ipinaglaban. Kalaunan, dinala ni Ernst ang squad sa kanyang bahay. Habang nasa biyahe, nadaanan nila ang mga mataong kalye ng lungsod,
pinapanood ang mga tao na tinatamasa ang mga simpleng kasiyahan na ipinag-gate sa kanila ng matagal. Nakita nila mula sa bintana ng kotse ang mga nagpoprotesta na nananawagan para iligtas ang mga 86 na natrap pa rin sa Republic, isang senyales na maaaring ang bansang ito ang ideal na lugar para sa kanila upang magsimulang muli. Pagdating sa bahay ni Ernst, ipinakilala niya sila sa kanyang adopted daughter na si Frederica, na mainit na tinanggap sila. Ibinunyag ni Ernst na inampun na rin niya sila, na ginagawa silang mga anak niya. Nagulat ang squad sa hindi inaasahang jestong ito, pero labis na nagpapasalamat. Kinagabihan, binisita ni Ernst si Shin sa kanyang kwarto. Iniabot niya kay Shin ang tag ni Ray, na natagpuan nila sa kanyang juggernaut. Lumipas ang panahon at unti-unting sinubukan ng 86 na mag-adjust sa kanilang bagong buhay sa Feed Racy. Ibinabalik nila ang normal na pamumuhay, sinusubukang mga bagong bagay, at natitikman kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng normal, isang bagay na hindi pa nila tunay na naranasan. Madalas pumunta si Shin sa public library kasama si Frederica, kung saan nakilala nila si Eugene at ang kanyang maliit na kapatid. Nahihirapan si Shin na makihalubilo sa mga regular na tao, pero unti-unti, nasasanay na siya. Isang araw, hinayla ni Frederica si Shin sa palengke, nagmamakaawa na laruin niya ang isang laro at manalo ng stuffed toy para sa kanya. Hindi interesado si Shin at sinubukan siyang deadmayin, pero alam ni Frederica kung paano magpaikot kay Shin. Gumamit siya ng tipikal na Little Sister Act, nagpout at nagmakaawa hanggang sa tuluyang sumuko si Shin nang may buntong hininga. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap na mag-blend in, hindi tuluyang nawawala ang uhaw nila sa labanan. Si Corina, na mas lalong hindi mapakali, ay naglabas ng saloobin sa iba, sinabing pagod na siya sa mapayapang buhay na ito. Gusto niyang bumalik sa battlefield, kung saan naramdaman nilang lahat na may layunin sila. Hindi na nakakagulat na sumang-ayon ang natitirang squad, nararamdaman din nila ang parehong hatak. Hindi nagtagal, nilapitan nila si Ernst at sinabi ang lahat. Gusto nilang bumalik sa front lines, nag-alala si Ernst at sinubukan silang pigilan. Gusto niyang tangkilikin nila ang bagong kapayapaan, at huwag nang bumalik sa panganib. Pero sumingit si Frederica, pinaninindigan ang kanilang kaso. Sinabi niya kay Ernst na kung pipilitin niyang ipamuhay ang buhay na hindi nila gusto, hindi siya naiiba sa Republic. Iginiit ni Frederica na dapat silang hayaan na pumili ng kanilang sariling landas. Nakita ni Ernst ang punto ni Frederica, kaya't napilitan siyang pumayag na bumalik sila sa military, pero may isang kondisyon, kailangan nilang dumaan muna sa military academy. Sa ganoong paraan, kapag natapos na ang digmaan, magkakaroon sila ng mas magandang buhay sa hinaharap. Sinang-ayunan ni Frederica si Ernst, hinihimok ang squad na tanggapin ang kasunduan dahil may mas mahalaga pa sa buhay bukod sa prize na dala ng kanilang mga combat skills. Natutuwa si Shin sa speech ni Frederica, tinawag siyang prinsesa, pero nag-drop ng bombshell si Frederica, hindi lang siya basta prinsesa. Siya ang huling empress ng Giian Empire, ang mismong imperyo na lumikha ng Legion na sumire sa kanilang mga pamilya. Nabigla ang squad, pero wala ni isa ang nagsisi sa kanya, bata pa siya noong nangyari ang lahat. Ipinagpatuloy ni Frederica, sinabing hinahangaan niya ang kanilang pride at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanila. May sarili siyang misyon, gusto niyang iligtas si Kir'ia, ang kanyang knight na namatay sa labanan at naabsorb ng Legion. Ibinunyag niya na si Kir'ia ay ang parehong shepherd na umatake kay Shin bago sila sinagip ng Feed Racy. Nag-alinlangan si Shin at tinanong kung paano ito nalalaman ni Frederica. Ibinunyag ni Frederica ang kanyang kakaibang kakayahan, kaya niyang makita ang nakaraan at kasalukuyan ng mga tao. Pagkatapos mag-enroll sa military academy, nagsimulang makipag-team si Shin kay Eugene sa mga tactical practice sessions. Para sa mga drill na ito, gumagamit sila ng bagong war machines na tinatawag na Van Argen, na medyo iba sa mga juggernauts na kanilang nakasanayan. Sa isang session, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari, nawalan ng kontrol ang isang Van Argen na pinapatakbo ni Cell at dumulas patungo kay Shin. Mabilis na kumilos si Shin at nagpakita ng risky pero impressive na maneuver, na iwasan ang banggaan sa tamang oras. Bagamat naiiwasan ang aksidente, nagdulot ito ng init ng ulo mula sa general, at ang grupo ay pinagalitan ng husto. Ngunit pinuri rin si Shin para sa kanyang mabilis na reflexes na nagligtas sa kanila mula sa banggaan. Hindi ito ang inaasahan nilang pagtatapos ng practice, pero natuto sila. Kalaunan, inimbita ni Lieutenant Gret, ang commander ng Nordly Squadron, sina Shin at ang kanyang mga kaibigan sa isang outing sa malapit na reclaimed territory. Pagdating nila, nagulat sila nang makitang isang memorial site para sa kanilang mga nasawing kasamahan. Ang kanilang mga dating juggernauts ay naka-line up tulad ng mga tahimik na bantay,
at mayroong isang stone monument na naka-engrave ang mga pangalan ng kanilang mga yumaong kasamahan, bilang paggalang sa kanilang sakripisyo. Naroon din ang kahon kung saan iniingatan ni Shin ang mga tag ng kanyang mga kasamahan, maingat na na-preserve. Matindi ang tama ng site sa grupo, na nagdulot ng halo-halong emosyon. Naantig sila sa effort na ginawa upang alalahanin ang kanilang mga yumaong kasamahan, at nagpasalamat sila kay Gret sa pagdala sa kanila doon. Nakangiti si Gret at formal na tinanggap sila sa kanyang squad, sinasabing hindi na sila mag-isa, bahagi na ulit sila ng isang mas malaking bagay. Habang pinaproseso nila ang lahat ng ito, biglang dumating si Frederica kasama si Fido, ang tapat na pet robot ni Shin. Lumabas na natagpuan ni Gret si Fido at inayos ito, binigyan ang maliit na robot ng bagong anyo. Hindi makapaniwala si Shin na muli niyang makikita si Fido, lalo na't bumalik ito sa working order. Si Fido, masaya tulad ng dati, agad na nakilala si Shin at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya, halos nanginginig sa tuwa. Hindi mapigilan ni Shin ang ngumiti habang muling kumonekta sa kanyang lumang kasama. Kinagabihan, palihim na pumasok si Frederica sa kwarto ni Shin para mag-usap. Sinabi niyang pinaaalala ni Shin sa kanya si Kiriya, ang kanyang dating knight. Ikinwento ni Frederica na si Kiriya ay miyembro ng Nguyen clan, katulad ni Shin, at magkamukha sila. Seryoso si Kiriya sa lahat ng bagay, pero hindi siya nagagalit kay Frederica kahit gaano pa siya asarin. Para mas mabigyan ng malinaw na larawan si Shin, iginuhit ni Frederica ang mukha ni Kiriya at ipinakita ito sa kanya. Dagdag pa ni Frederica, si Kiriya ay laging sumusunod sa mga patakaran, palaging by the book, kaya kung buhay pa siya, malamang hindi sila magkasundo ni Shin. Habang gumagawa ng kape, curious si Shin at tinanong kung bakit sumama si Kiriya sa Legion. Sandaling natahimik si Frederica bago ipinaliwanag ang kwento. Pagkatapos ng pag-atake ng Empire sa Republic, nabuo ang Federacy upang labanan ng Empire. Bilang tugon, umatras ang Empire sa isang fortress malapit sa kanilang mga hangganan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Pero naabutan sila ng Federacy, at naging isang madugong labanan ito. Maraming tao ang namatay, nasangkot si Kiriya sa gitna ng lahat, desperadong ipinagtatanggol si Frederica. Ngunit ang patuloy na pagkawala ng mga kakilala niya ay unti-unting sumire sa kanyang katinoan. Wala na siyang natirang dahilan para tumakas at inalay niya ang kanyang buhay kay Frederica. Nang bumagsak ang fortress, si Ernst ang sumagip kay Frederica, tinago siya upang iligtas. Upang itago ang kanyang pagtakas, sinabi ni Ernst na patay na si Frederica at ipinakita pa ang kanyang imperial mantle bilang patunay. Nang makita ni Kiriya ang mantle, nabasag ang kanyang puso, lubos na naniwala na patay na si Frederica. Sa sobrang lungkot at kawalan ng pag-asa, nanatili siya sa lugar nang dumating ang Legion para mag-scavenge, hinayaan niyang kunin siya, at iyon ang dahilan kung paano siya naging bahagi ng Legion, isang halimaw. Sinasisi ni Frederica ang sarili para dito, hinarap niya si Shin at sinabing kung sakaling maging sobrang delikado ang sitwasyon, kailangan niyang tumakas. Natatakot siyang mauwi si Shin tulad ni Kiriya, na mawala sa Legion, at ayaw niyang mawala rin si Shin. Sinabi ni Frederica kay Shin na may kinabukasan siyang dapat protektahan, isang bagay na alam niyang hindi pa lubos na iisip ni Shin. Ayaw niyang itapon ito ni Shin, makalipas ang ilang araw, ginaising ni Shin si Raiden na may seryosong ekspresyon sa mukha at sinabing gumagalaw na ang Legion. Mabilis nilang tinalakay ang mga bilang ng Legion at sinuri ang sitwasyon sa kanilang mga harapan. Inamin ni Shin na sanay na siya sa pakikinig sa mga boses ng Black Sheep, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay mas malala ang sitwasyon. Hiniling niya kay Raiden na huwag mag-sync sa kanya sa pagkakataong ito, at naintindihan ito ni Raiden, may kakaiba, at mas mabuti nang huwag ipagsapalaran. Si Greta, na nagmumonitor ng sitwasyon, tiningnan ang kanyang radar at nakita ang Western Front, na binabantayan ng isang kalapit na bansa, magulo ang sitwasyon. Nabubura ang kanilang mga puwersa, at ganoon din ang nangyayari sa ibang allied nations. Lahat ay sinusubukang pag-isahin ang kanilang mga puwersa, pero malabong magtagumpay sila sa pagpigil sa Legion. Nakipag-ugnayan si Shin kay Gret, na agad nagtanong tungkol sa status ng squad at kung handa na silang mag-sortie. Kumpirmadong handa na sila, na ikinagulat ni Gret dahil hindi pa siya nagbibigay ng order. Humanga siya at sinabihang hawakan muna ang frontline hanggang makaposisyon ng ibang units. Ngumiti si Shin at nagbigay ng kumpiyansang tango, handang sumabak sa aksyon. Ang Nordly Squadron ay umalis at nakipag-team sa isang squad na nahihirapang pigilan ang Legion. Mabilis na inutusan ni Shin ang Allied Squad na umatras at muling magtipon, sinasabing bibigyan sila ng oras gamit ang kanilang Regionle, mga bagong war machines na dinisenyo ng team ni Gret.
Malakas na puwersa ang Nordly Squad dahil sa mga pinahusay na makinang ito, na nagpapahintulot sa kanila na tukuyin ang mga Legion unit sa likuran at magpaputok ng maraming missiles ng sabay-sabay. Kaya rin nilang tukuyin ang mga target para sa long-range attacks, na nagbibigay sa kanila ng malaking tactical advantage. Si Theo, bilang sharpshooter, ay ginamit ang mga bumagsak na istruktura sa kanyang kapakinabangan, gumagalaw sa mga guho at tinitira ang mga kalaban mula sa taas. Habang tumutulak ang Nordly Squad pasulong, dumating ang isang allied unit at humiling na ihinto muna ang pagpapaputok. Pinuri ng combat commander si Shin at ang kanyang team dahil sa pagpigil sa Legion hanggang sa makasama na ang iba pang unit sa laban. Sinabi ng commander na umatras muna sila at mag-resupply, ngunit binalaan ni Shin na ang kanilang hinarap ay ang vanguard lang. Paparating na ang pangunahing puwersa ng Legion, at kung umatras sila ngayon, guguho ang buong combat zone nila. Sa halip, iminungkahi ni Shin na interseptuhin ng Nordly Squad ang pangunahing alon ng Legion at guluhin ang kanilang advance. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang kanyang squad na sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, narating nila ang pangunahing Legion formation at agad silang nagbukas ng apoy, nagpapaputok ng barrage ng rounds upang pigilan ang pag-abante ng kalaban. Tumindi ang labanan nang dumating ang pangunahing puwersa ng Legion, at naging isang magulong sagupaan ng mga armas. Sa base, ginagawa ni Frederica ang kanyang makakaya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para hanapin si Kir'Ia, na alam niyang ang shepherd na namumuna sa pangunahing puwersa. Determinado siyang gabayan ang Nordly Squad patungo kay Kir'Ia. Nang pinaikit niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang posisyon ni Kir'Ia at nag-sync kay Shin upang may parating ang impormasyon. Ngunit nang makipag-ugnayan siya, nakakita siya ng nakakikilabot na vision ni Kir'Ia na nakangising baliw habang nakikipaglaban, tulad ng nangyari noong nawalan siya ng katinoan. Natakot si Frederica sa nakita, at sinubukan niyang balaan si Shin, nagmamakaawang huwag nang magpatuloy, pero masyado nang malalim si Shin sa kanyang battle trance. I-disconnect niya ang lahat, lubos na naabala ng thrill ng laban. Wala nang mahalaga, buhay man o kamatayan, basta't maibabaon niya ang maraming kalaban hanggat maaari. Sumabak si Shin sa gitna ng labanan, gamit ang melee attacks upang sirain ang mga Legion low, gumagalaw na may reckless intensity. Nasa zone siya, tuloy-tuloy na winawasak ang bawat unit hanggang sa tuluyan siyang mapagod ngunit nagwagi. Nagretiro ang Legion, at inutusan ni Gret ang squad na bumalik sa base. Pagdating nila, kitang-kita ang pagkagalit ni Frederica kay Shin. Hinarap siya ni Frederica, sinasabing kumikilos siya na parang si Kir'Ia at biglang napaiyak habang niyayakap siya. Hindi nagsalita si Shin, tahimik lang niyang hinaplos ang ulo ni Frederica, pinalamig siya sa tanging paraan na alam niya. Isang gabi, tinawag si Shin sa opisina ng General, diretsong tinanong ng General si Shin kung naririnig niya ang mga boses ng Legion. Sinabi ni Shin na oo, at upang patunayan ito, itinuro niya ang mga malapit na teritoryo kung saan nagkukubli ang mga puwersa ng Legion. Namangha ang General, at inappoint si Shin upang pamunuan ang isang critical assault operation na inaprobahan ng Allied Nations, kasama ang Republic of San Magnolia. Ang misyon ng Nordly ay wasakin ang unit ni Kir'Ia, na kilala bilang ang Moro, isang napakalaking railgun machine na malaki ang banta. Narinig ni Gret ang plano at agad itong kinontra. Nag-aalala siya para sa mga bata at iginiit na ang misyon ay delikado at maaaring ikamatay nilang lahat. Bakit kailangang bahagi sila nito? Tanong ni Gret, habang nagtatalo ang General at si Gret, nawawala ang atensyon ni Shin. Nagsimula siyang marinig ang mga pamilyar na boses ng kanyang mga yumaong kasamahan, bumubulong sa kanya mula sa nakaraan. Sinabi nila sa kanya na ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ito ay simple, dahil sila ang 86. Napalingon si Shin at nagulat nang makita ang kanyang mga lumang kasamahan na nakatayo sa likuran niya. Nagbibiro sila, tumatawa tungkol sa pagtatalo ni na General at Gret, parang mga dating araw lang. Ipinaalala nila kay Shin na nabuhay at namatay sila ng may pride, at nagpasalamat sila sa kanya sa pagdadala ng kanilang mga alaala at mga tag hanggang dito. Isa-isa silang naglaho, iniiwan ang kanilang personal tags. Ang pag-alis nila ay tumama kay Shin ng malakas, matagal na niyang dala ang bigat ng kanilang pagkawala, at ngayon parang lahat ay unti-unti siyang iniiwan. Nang halos lamunin na siya ng lungkot, nakita niya si Lena sa gilid ng kanyang paningin. Lumapit si Lena at sinabing hindi siya makakalimutan nito. Isang maliit na ginhawa, pero ito'y nagtataas ng kanyang loob. Nakahanap si Shin ng kaunting aliw sa pag-iisip na ang misyon na ito, ang assault operation na ito, ay maaaring ang kanyang pagkakataon upang muling makasama ang kanyang mga kasamahan, kung sakaling magkamali ang lahat. Sa isip na ito, tumalikod si Shin kay Lena at nagpaalam.
Tinipon ni Greta ang kanyang squad at mga engineers, dinala sila sa isang lumang operation base hangar. Sa loob, ipinakita niya ang Nera, isang prot ground effect aircraft na magiging ticket nila papunta sa Morpho. Ang plano ay gamitin ang aircraft na ito upang lumipad ng mababa sa radar, mabilis at stealthy kaysa sa karaniwang ruta. Gamit ang kakayahan ni Shin na maramdaman ang Legion at ang galing ni Gret sa pagpilot, malamang ay makarating sila sa Morpho nang walang gaanong problema. Pero may isang problema, hindi mabilis lumiko ang Nazira, kaya kailangan nilang iwasan ang anumang ambush sa daan. Hindi masyadong masaya si Fred Erica sa plano. Nag-aalala siya na baka nga magawa nilang sirain ang Morpho, pero mas stuck sila sa teritoryo ng Legion na wala ng paraan para makalabas. Hindi naman nababahala si Shin, sinabing ang pangunahing layunin ng misyon ay sirain ang Morpho, at ang lahat ng iba pa ay pangalawa na lang. Kung makakaligtas sila, mabuti, kung hindi, ganito lang talaga ang buhay ng isang sundalo. Alam ni Fred Erica na tama si Shin, pero hindi pa rin ito nawawala ang kanyang pagkabahala. Paglaon, binisita ni Shin si Fred Erica sa kanyang kwarto. Inutusan siyang bumalik sa base sa lungsod, pero tumanggi siyang umalis. Tinanong ni Shin kung bakit siya matigas ang ulo, gayong gusto naman niyang iligtas si Kiriya. Pinayapa siya ni Shin, sinabing naaalala niya ang boses ni Kiriya kaya hindi na kailangang naroon si Fred Erica sa misyon. Kung patuloy siyang humihiling na huwag ituloy ang plano ng Nordly Squad, baka hindi talaga niya gustong tulungan si Kiriya. Sinabi ni Shin sa kanya na umuwi, pero masyadong matigas ang ulo ni Fred Erica para sumunod. Inamin niya na gusto rin niyang pabagsakin si Kiriya tulad ng ginawa ni Shin kay Rei, pero natatakot siya. Natatakot siya na kung itutuloy ni Shin ang misyon, mauuwi siya tulad ni Kiriya, at may iwan na naman siyang mag-isa. Kalmadong sinabi ni Shin na hindi siya si Kiriya at hindi niya ginagawa ito para sa kanya. Nagalit si Fred Erica at sinabihan si Shin na pinapahirapan siya tulad ng ginawa ni Rei. Paalis na si Shin, pero hinawakan ni Fred Erica ang kanyang kamay, luhaang nagmamakaawang huwag siyang umalis. Hindi niya kayang mawalan muli ng isa pang kuya, hindi na nagsalita si Shin. Hinayaan lang niyang hawakan siya ni Fred Erica sandali. Makalipas ang isang buwan, iniload ng squad ang kanilang Regen Leaf sa Nazira, naghahanda para sa pag-alis sa loob ng 30 minuto. Lumapit si Greta upang magbigay ng pep talk, pinaalalahanan silang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya at bumalik na buhay. Alam niya na bagamat sila ay mga 86, sila pa rin ay mga bata. Ang paglaban ay kanilang pride, pero ang protektahan sila ay kanyang pride. Bago sila umalis, nakipag-ugnayan si Ernst upang hilingin sa kanila ang good luck at ipaalala sa kanila na gawin ang kanilang pinakamahusay. Sinabi niyang ayaw niyang mamatay sila, dahil kung mangyari iyon, baka mawalan siya ng katinoan at wasakin ang mundo. Binigyan niya sila ng direktang utos, bumalik ng buhay, lahat sila, lalo na kung balak pa nilang lumaban hanggang dulo. Hindi nangako ang squad na mananatiling buhay, pero sumang-ayon sila. Habang papalapit ang Nazira sa Morpho, bigla silang inambush ng mga Legion units. Kalma lang si Gret sa gitna ng presyon at nagdesisyon na ibaba ang squad ng mas maaga kaysa sa planong lokasyon. Inisip niya na maaari nilang ipagpatuloy ang misyon habang siya at ang natitirang crew ay haharapin ang Legion units. Kitang-kita ang pagkabahala ni Shin dahil hindi ito bahagi ng plano, pero tiniyak ni Gret na alam niya ang ginagawa niya. Matapos silang ibaba, umusad ang squad, gamit ang matalas na pakiramdam ni Shin upang gabayan sila papalapit sa Morpho. Habang naglalakbay, inintercept sila ng mas maraming Legion units, pero nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, nagpapaputok ng mga missile sa kalaban. Sa wakas, nakita nila ang Morpho, na nasa ilalim pa ng pagkukumpuni, at agad nila itong ini-report sa headquarters. Nakuha nila ang go signal para umatake at agad silang nagpaulan ng mga atake sa Morpho. Gayunpaman, kahit sa compromised state nito, hindi biro ang Morpho. Nagsimula itong gumalaw, ipinapakita ang lakas nito. Sa gitna ng labanan, narinig ni Shin ang boses ni Kiriya, na paulit-ulit siyang tinutokso, sinasabing tatalunin siya nito. Itinaas ng Morpho ang malaking railgun, handang magpaputok, pero bigla itong huminto. Agad na nakipag-ugnayan si Fred Erica kay Shin, sinasabing hindi iyon ang tunay na Kiriya. Mabilis na iniska ni Shin ang Morpho at napagtanto niyang tama si Fred Erica, hindi ito ang tunay na Morpho. Inutusan niya agad ang kanyang team na umatras, samantala, sa ibang lokasyon, ang tunay na Morpho ay lumutang, nagcho-charge ng railgun nito bago magpaputok ng isang devastating round patungo sa kanila. Ang shockwave ay gamulo sa mga radar signals, na nagdulot ng disruption sa komunikasyon. Nagpanik ang headquarters habang sinusubukan nilang alamin ang nangyayari.
May mga nagsuggest na maglunsad ng missile sa lokasyon ng Peking Morpho, pero tumanggi si Ernst, sinabing hindi pa nila alam kung saan nanggaling ang tunay na atake. May iba naman na nagtulak para magpadala ng mas maraming defense units upang bumili ng oras, pero tumanggi rin si Ernst, hindi siya handang magtapon ng mas maraming buhay nang walang tamang plano. Kailangan nilang manatili sa kasalukuyang estratehiya o baka hayaang punitin sila ng Legion. Pagkatapos ng tensyonadong paghihintay, bumalik ang mga signal at natuklasan nilang buhay pa ang assault team, na ikinaginhawa ni Ernst. Ipinaabot ni Shin sa kanyang mga kaibigan na nasa ibang lokasyon ang tunay na Morpho, kaya mabilis nilang inayos ang kanilang plano at muling umusad. Habang papalapit sila sa tunay na Morpho, nagpaulan sila ng walang humpay na mga atake, pero may force field ang Morpho na humaharang sa kanilang mga atake. Sa kabila nito, patuloy silang nagpapaputok, determinadong sirain si Kiriya. Samantala, nag-report si Kiriya sa isa pang shepherd na tinatawag na No-Face, at ipinaliwanag na ang Morpho ay nasa hibernate mode upang maiwasan ang detection. Naniniwala siya na matagumpay niyang naakit si Shin sa isang bitag at nawasak ito. Si No-Face, na nasiyahan, ay nagutos kay Kiriya na lumipat ng lokasyon. Ngunit biglang napansin ni Kiriya na buhay pa si Shin, na maingat na umiiwas at bumabaril pabalik ng may eksaktong mga tira. Nang mapagtanto ni Kiriya na kasama pa rin si Shin sa laban, nagpa siya siyang harapin ito ng direkta. Habang naririnig ni Shin ang boses ni Kiriya, naliligaw siya sa kanyang isip at lubos na na-immerse, hindi na naririnig ang mga tawag ng kanyang mga kasamahan. Si No-Face, na nanunood mula sa malayo, ay inutusan si Kiriya na umatras, binabalaan siya na may upper hand na ang Nordis Squad. Ipinagbawal niya kay Kiriya na ituloy ang laban, pero si Kiriya, na masyado nang nalulong sa kanyang paghihiganti, ay hindi matanggap ang ideya ng pag-atres. Handa na siyang harapin si Shin, na sumugod sa kanya na may kalmadong, halos nakakakilabot ng ngiti. Ngunit sa huli, umatras si Kiriya, na iniwan si Shin na pansamantalang nalilito. Habang pinapanood ni Shin ang pag-atres ng Morpho, bigla siyang nagising mula sa kanyang pagka-immerse at narinig ang mga desperadong tawag ng kanyang squad. Na-overwhelm na sila ng mga Legion units, agad na bumalik si Shin sa kanilang lokasyon at inutusan ang squad na habulin ang Morpho, pero nag-alinlangan ng iba, gustong maghintay para sa backup. Si Shin, matigas ang ulo gaya ng dati, ay tumangging maghintay kaya't nahati ang grupo. Ang mga dating 86 na miyembro ay nagpatuloy sa pagsunod sa Morpho, habang ang iba naman ay nanatili upang harapin ang Legion. Kinabukasan, nawawala sa pag-iisip si Kiriya, iniisip ang personal mark ni Shin, na kinikilala niya bilang isa mula sa Nuan clan. Naramdaman niyang may baluktot na koneksyon sila ni Shin, naniniwalang pareho silang nabibilang sa battlefield. Pero nang makita niya ang isang pulang bandila, na nagpapaalala sa kanya ng pulang mantle ni Frederica, muling sumiklab ang galit sa kanyang loob. Naalala niya ang malapit na samahan nila at nangakong kukunin ang lahat kay Shin bilang paghihiganti. Samantala, nakatanggap ng tawag si Shin mula sa isang lieutenant colonel na nagbabala na kung patuloy nilang hahabulin ang Morpho, lalabas sila sa saklaw ng anumang air support o reinforcements. Hindi natinag si Shin at sinabing ayos lang iyon, ayaw niyang umatras ngayon dahil kung hindi nila tatapusin ang Morpho, babalik lang ito. Reluctantly, pinayagan ng lieutenant colonel si Shin na gawin ang gusto niya. Hindi nagtagal, natuklasan ng squad na sumama sa kanila si Frederica sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ni Fido. Agad silang nagalit sa kanya dahil inilagay niya ang sarili sa panganib, pero binaliktad ni Frederica ang sitwasyon at sinermonan sila tungkol sa kanilang walang ingat na pagkahanda na mamatay sa laban. Pinaalalahanan niya sila na ang pagbabalik sa kanilang base ay isang direktang utos na ibinigay sa kanila, at kailangan nila itong sundin. Inutusan ni Shin si Raiden na dalhin si Frederica pabalik, pero nagdalawang isip si Raiden, alam na mahirap makalusot sa isa pang alon ng Legion units. Sa halip, iminungkahi niyang samahan si Frederica sa kanyang rig at Region Leaf. Walang ibang pagpipilian, ibinigay ni Shin kay Frederica ang isang baril, sinasabing kung lumala ang sitwasyon, maaari niyang gamitin ito upang tapusin ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Sa kanyang sorpresa, kalmadong tinanggap ito ni Frederica, nangangakong ibabalik ito kapag tapos na ang misyon, umaasang makakabalik silang lahat ng ligtas. Patuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, pero hindi nagtagal at sinalubong sila ng ilang Legion Low, sinubukang mag-ambush. Naiwasan nila ang unang mga atake at nakaakyat sa isang talampas habang ang mga low units ay gumagalaw sa ibaba nila. Ini-update ni Shin ang squad tungkol sa distansya nila sa Morpho, na biglang huminto sa paggalaw. Sinabi niyang ito na ang kanilang pagkakataon upang bawasan ang distansya habang ito ay naka-stationary.
Ngunit bago sila makagalaw, nakita sila ng low unit sa ibaba at nagsimulang magpaputok. Tinamaan si Ando at nahulog mula sa bangin, pero sa kabutihang palad, hindi siya masyadong nasaktan at napadpad lamang sa isang kanal. Sinabihan niya ang iba na magpatuloy habang hinaharap niya ang ilang low units. Nagpatuloy ang natitirang squad, ngunit mabilis nilang nakasalubong ang isa pang Legion unit na hamarang sa kanilang daan. Sa pagkakataong ito, si Theo ang naiwan upang harapin ang banta, hinayaan ng iba na magpatuloy. Samantala, pinapanood sila ni Kir'Ia sa kanyang radar, nagtataka kung bakit patuloy silang naghihiwalay, pero humanga na natagpuan nila siya. Sinamantala niya ang Legion's Wide Area Network at nag-set ng firing schedule para sa kanyang unit, binalaan sila na lahat ng komunikasyon ay puputulan hanggang matapos ang schedule. Ayaw niyang magkaroon ng anumang interrupt ayon habang hinahabol niya si Shin. Nararamdaman ni Frederica ang panganib at sumigaw sa team na umiwas, eksaktong nang magpaputok si Kir'Ia ng round sa kanila. Nakahanap si Kir'Ina ng magandang vantage point at nagsimulang magpaputok pabalik, sinusubukang bigyan ng oras si Shin at Raiden para magpatuloy. Naiinis sa kanyang panghihimasok, pinaputokan ni Kir'Ia si Kir'Ina. Si Shin at Raiden ay nagsimulang mag-alala na maaaring natamon si Kir'Ina. Hindi nagtagal at sila mismo ay nasa ilalim ng mabigat na putok. Si Frederica at Raiden ay kapwa tinamaan, at ang Regen Leaf ni Raiden ay nasira sa isa sa mga binti nito. Agad na inutusan ni Shin si Frederica na pumasok kay Fido, at sinundan siya ni Fido habang si Raiden, na nasugatan, ay nanatili sa kanyang posisyon. Sinabihan ni Shin si Raiden na huwag mamatay, at tumango lamang si Raiden, pilit na kinokontrol ang sitwasyon. Inutusan ni Shin si Fido na huminto at magtago kasama si Frederica sa loob. Pinaalalahanan siyang kung sila'y tuluyang maubos, dapat bumalik si Fido sa feed racy. Nagprotesta si Frederica, gustong kausapin si Kir'Ia ng harapan, pero iginiit ni Shin na kung talagang gusto niyang iligtas si Kir'Ia, kailangan niyang mabuhay. Napakalma siya ng mga salita ni Shin at pumayag na. Sa wakas, narating ni Shin ang Morpho at si Kir'Ia ay halos nanginginig sa tuwa sa posibilidad na sirain si Shin. Nagsimula ang kanilang labanan, at tumaas ang adrenaline ni Shin, pumapasok sa berserker mode. Nagpaulan ng mga putok si Kir'Ia, pero iniwasan lahat ito ni Shin sa bilis na nakakamangha, pati si Kir'Ia. Agad na napagtanto ni Shin na hindi gaanong nakakasira ang kanyang mga atake, kaya't nagdesisyon siyang lumapit para sa mas direktang pag-atake. Habang iniisip niya kung gaano niya gustong makipaglaban, na nagpapalimot sa kanya ng lahat ng iba pa, nagawa ni Shin na bawasan ang distansya at makapagpabagsak ng atake sa Morpho. Samantala, gamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinubaybayan ni Frederica ang laban. Nakita niyang sinusubukan ni Shin na itulak ang Morpho sa kanyang limitasyon, umaasang mag-overheat ito. Nararamdaman ni Kir'Ia ang ginagawa ni Shin, at naiinis siya pero humanga rin sa taktika ni Shin. Sa isang baluktot na paraan, pinanta siya ni Kir'Ia ang ideya ng pakikipaglaban sa tabi ni Shin at pagsakop sa mundo magkasama, pero alam niyang masyadong malakas si Shin para mangyari iyon. Naalala ni Frederica ang sinabi ni Eugene noon, na laging may plano si Shin, pero alam din niyang hindi basta-basta si Kir'Ia, may sarili rin itong mga taktika, lalo na sa close combat. Nang sinubukan niyang balaan si Shin, bumalik siya sa katinoan nang makita ang biglang pag-atake ng Morpho. Si Shin ay bahagyang nakaiwas, ngunit napunta mismo sa harap ng isang multi-barrel cannon. Pumutok ang kanyan, ngunit dumating si Raiden sa tamang oras at pinaputok ang kanyan palayo kay Shin. Nakita ni Kir'Ia ang panghihimasok ni Raiden at siya naman ang naging target. Napagtanto ni Shin na nasa malalim silang problema nang maubos ang kanyang bala. Nag-radio siya sa HQ, nagulat na lahat ng iba pa ay natalo na at siya na lang ang natitira. Ang Morpho ay operational pa rin, nagbabantang lumamon sa kanya. Ang mga alaala ng kanyang mga yumaong kasamahan at ang mga salita ni Lena ay bumaha sa kanyang isipan, at hindi niya maiwasan ang pakiramdam na parang nagpaalam na ang lahat. Sumuko ngunit determinado, sinugod ni Shin ang Morpho, handang harapin ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa man niya asahan ang pinakamasama, dumating ang backup. Mga misail ang nagpaulan mula sa lahat ng direksyon, na ikinagulat ni Kir'Ia. Agad niyang deploy ang mga pakpak ng Morpho upang ipagtanggol ito laban sa mga atake, pinilit si Shin na umatras ng kaunti. Patuloy ang pag-ulan ng mga misail, sinisi laban ng Morpho. Si Kir'Ia, galit na galit, ay desperadong talunin si Shin kahit anong mangyari. Ngunit biglang nagkaroon siya ng isang pangitain ni Frederica, nakatayo sa harap ng Regen Leaf ni Shin. Hinarap siya ni Frederica, tinatanong kung bakit siya sobrang nakatuon sa pagsira ng isang taong hindi pa niya nakilala, lalo na ang isang kasapi ng sarili niyang clan.
Si Kiriya, na pinahihirapan, ay nagsabi kay Frederica na ito na lang ang natitirang layunin niya, ito ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay dahil naniniwala siyang wala na si Frederica. Nilalabanan ng galit, hinampas ni Kiriya ang iniisip niyang Regen Leaf ni Shin, ngunit biglang pinaputok ni Frederica ang baril ni Shin, na nagpagising kay Kiriya pabalik sa katotohanan. Bahagyang nakahinga si Kiriya nang makita si Frederica na buhay pa, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang galit, iniisip na kinuha ni Shin si Frederica bilang bihag. Sa desperadong hakbang, lumabas si Frederica mula sa pagtatago at sinubukan siyang pigilan. Itinuro niya ang baril sa kanyang ulo, nagmamakaawang iligtas siya ni Kiriya. Napasigaw si Kiriya, nakiusap na huwag gawin iyon, inabot siya sa pagkataranta. Sinamantala ni Shin ang pagkakataon at sinugod si Kiriya. Nang makita ni Kiriya si Shin, sinubukan niyang umatake, ngunit iniwasan ni Shin ng may kasanayan, at nagawa niyang umakyat sa Morpho. Tinanong ni Shin si Frederica kung nasaan si Kiriya, at itinuro niya ang lugar sa likod ng pangunahing kanyan. Natagpuan ni Shin si Kiriya at pinaputukan siya. Sa sandaling iyon, naisip ni Frederica ang isang ibang realidad kung saan sina Kiriya at Shin ay nagsisilbi sa kanyang empire. Nakita niya si Kiriya na laging sinasaway si Shin, ngunit si Rei ang sumasalo at nagkalma ng sitwasyon, tinatanggal si Kiriya palayo. Sinubukan ni Frederica na habulin sila, ngunit hindi niya maabot. Lumingon si Kiriya sa kanya at kay Shin, pagkatapos ay tumalikod, sumama kina Rei at iba pang mga yumaong kasama. Nabalik si Frederica sa realidad, tahimik na nagpaalam kay Kiriya pagkatapos ibigay ni Shin ang huling dagok. Ang Morpho ay nag-self-destruct, habang sinisingil ni Shin ang Morpho sa huling pagkakataon, sumigaw siya kay Kiriya na ang mga patay ay nakaraan at dapat manatili roon. Ngunit nang pinaputok ni Shin ang huling bala, hinawakan ni Kiriya ang kanyang kamay. Ang mga anchor wires ng Regen Leaf ay nabigo sa pag-eject, at habang malapit nang sumabog ang Morpho, sinabi ni Kiriya kay Shin na oras na rin niyang lumisan, patay na siya, katulad ni Kiriya. Tinatanong ni Kiriya kung bakit, kahit na nagplano si Shin na mamatay sa labanan, buhay pa rin siya. Kahit na bumitaw na si Kiriya sa kamay ni Shin, hindi binitiwan ni Shin ang pagkakahawak. Si Kiriya ang nagtulak sa kamay ni Shin palayo, eksaktong sa oras na sumabog ang Morpho sa apoy. Nakatakas si Shin, ngunit nawalan ng malay at bumalik sa alaala ng panahong sinakal siya ni Rei. Tiningnan niya ang tag ni Rei, narinig ang boses ng kanyang kapatid na sinasabing kailangan niyang bitawan ito, pero tumanggi si Shin. Nakita niya ang isang pangitain ng kanyang mga yumaong kasamahan mula sa 86, nagpapasalamat sa kanya sa pagdadala sa kanila hanggang sa ganito. Ngunit may isa pang boses, isang negatibong boses, na paulit-ulit na sinasabing wala nang natitira kay Shin, walang sino mang mamimiss siya. Sinabi nitong wala siyang dahilan para mabuhay at tanging ang pagpatay sa Morpho ang kanyang layunin. Pinutol ng boses ni Rei ang mga salitang iyon, sinasabing maging masaya si Shin, ngunit biglang sumigaw si Shin, sinasabing hindi siya pwedeng utusan ni Rei pagkatapos siyang iwan. Nagtaka si Shin kung bakit ang lahat ng tao sa paligid niya ay patuloy na iniiwan siya. Biglang natagpuan ni Shin ang kanyang sarili sa 86 na memorial site, habang ang negatibong boses ay bumabalik sa kanyang isipan, sinasabing natagpuan na niya ang lugar kung saan siya mamamatay. Lumuhad si Shin sa harap ng site, nakatitig sa kutsilyo na ginagamit niya sa pag-ukit ng mga tag, at sa tag ni Rei. Sa malayo, nakita niya ang kanyang mga kaibigan at si Frederica na papalapit sa kanya, inaalok siyang tulungan dalhin ang kanyang pasan. Habang inaabot ni Shin ang kanyang mga kamay papunta sa kanila, naputol ito at sinabi ni Raiden sa kanya na iniwan na rin siya ng iba. Unti-unting naglaho ang mga imahe nila, at nagmakaawa si Shin na maghintay, pero tuluyan na silang nawala. Nagising siya sa loob ng kanyang Regen Leaf, ang kamay ay umaabot pa rin sa langit habang patuloy na nasusunog ang Morpho. Napagtanto ni Shin na offline pa rin ang kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang tag ni Rei malapit sa kanyang paa at sinubukang abutin ito, ngunit napigilan siya ng kanyang safety belt. Frustrated, sumigaw siya ng pagkatalo, biglang may dumating na Legion unit. Tinutokso siya dahil iniisip niyang tapos na ang laban. Naalala ni Shin ang sakit ng pagtakas kay Rei at nagmakaawa sa Legion unit na patayin na siya upang makasama na niya ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa makaatake ang unit, ito'y nawasak ng iba pang puwersa. Dumating si Lena, tumatakbo papunta sa Regen Leaf ni Shin upang suriin ang kanyang kalagayan. Nagpalitan sila ng maikling salita at sinabi ni Shin na ang kanyang unit ay nasa likuran niya. Hinimok niya si Lena na sumama sa kanya upang protektahan siya ng kanyang puwersa, pero tumanggi si Lena, sinabing kailangan niyang manatili at ipaglaban ang kanyang bansa. Naguguluhan si Shin at tinanong kung bakit patuloy na lumalaban si Lena, tinatanong kung sinusubukan ba niyang mamatay.
Biglang dumating si Cyclops, ang kapitan ng bagong unit ni Lena, upang tingnan siya, at ang kanilang synchronization ay hindi sinasadyang nag-link sa device ni Shin. Sa gulat ni Shin, napagtanto niyang si Lena pala ang kanyang dating major. Matapos ang pag-uusap nila ni Cyclops, sinabi ni Lena kay Shin na tumatanggi siyang huminto sa paglaban kahit pa hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. May mga taong gusto niyang abutin, mga taong nagbigay inspirasyon sa kanya, ang 86. Lumapit si Lena at formal na ipinakilala ang sarili kay Shin. Sa wakas, nakilala siya ni Shin at bumulong ng Major, na ikinagulat ni Lena. Biglang pinutol ni Shin ang kanyang device at tinanong kung bakit siya patuloy na lumalaban para sa mga taong wala na. Sinagot siya ni Lena na tinuruan siya ng mga ito ng totoong kalikasan ng Legion, at iyon ang dahilan kung bakit siya buhay pa. Kung tinulungan siya ng mga ito na mabuhay, iyon ay dahil gusto nilang magkita muli, at balak niyang manatiling buhay hanggang mangyari iyon. Ipinakita niya ang sulat at larawan na iniwan nila para sa kanya at ipinakita kay Shin, sinasabing gusto niyang dalhin ang 86 sa kabila ng digmaan. Nang makita ang larawan ng kanyang squad, napangiti si Shin. Sinabi ni Lena na dapat maging proud si Shin sa kanyang paglaban hanggang sa huli. Labis na naantig, nagsimulang umiyak si Shin, tinatawag ang kanyang major habang sinusubukan niyang buksan ang Regen Leaf upang makita si Lena ng harapan. Pero huminto siya nang mapansin ang mga Legion's Antec Fleas na papunta sa Republic. Mabilis na tumakbo si Cyclops upang balaan si Lena, ngunit dumating ang mga reinforcements na kinuha ang Antec Fleas. Napansin ni Cyclops ang personal na mark ni Shin, napagtanto niyang buhay pa ito pero pinigilan ang sarili na sabihin kay Lena, naalala niyang hindi pa nakikilala ni Lena si Shin ng personal. Nakipag-ugnayan si Greta kay Shin, binabati siya sa matagumpay na misyon at isiniwalat na ang iba pang 86 na ay nakaligtas din. Agad silang nag-sync kay Shin, na masayang narinig ang boses niya. Sinabi nila sa kanya na nag-aalala sila dahil hindi siya gumalaw matapos ang pagsabog. Si Shin, punong-puno ng emosyon, ay nakinig sa mga boses ng kanyang mga kaibigan at nakaramdam ng malaking ginhawa. Siniguro ni Raiden na buo ang Nordly Squadron at walang naiwan sa kanila sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Shin na ngumiti, nakipag-ugnayan din si Ernst kay Shin, sinasabing nag-aalala siya para sa kanyang anak, na nagpatawa kay Shin. Sinabi ni Ernst na pinag-iisipan niyang ilunsad ang isang rescue operation upang iligtas ang mga natitirang 86 sa Republic at inalok si Shin at ang kanyang mga kaibigan ng pagkakataong bumalik. Ngunit tumanggi si Shin, sinabing mananatili sila sa Giad. Hindi niya iniisip na iligtas ang Republic, pero may mga tao pa siyang nais protektahan. Sinabihan siya ni Ernst na umuwi at magpahinga habang si Lena at ang kanyang mga sundalo ay inescort pabalik sa kanilang base. Pumayag si Shin, dumating si Frederica at sinabi ni Ernst na haharap siya sa mga konsekwensya ng kanyang mga aksyon pagdating nila sa bahay. Nagulat si Shin na nakaligtas siya sa pagsabog ng Morpho. Ipinaliwanag ni Frederica na si Kiria ang nagprotekta sa kanya sa huling sandali. Humingi siya ng paumanhin kay Shin dahil wala na sa kanya ang baril, ngunit tiniyak ni Shin na hindi na iyon mahalaga. Habang sumasakay si Lena at Cyclops sa aircraft upang umuwi, tinukso ni Frederica si Shin tungkol sa pag-uusap nila ni Lena. Hindi kailanman binanggit ni Shin si Lena kay Frederica, pero gamit ang kanyang kapangyarihan, narinig ni Frederica ang lahat. Sinabi niyang dapat maging bagong layunin ni Shin ang makipagkita kay Lena ng personal kapag natapos na ang digmaan. Ngumiti si Shin sa ideya, pagbalik sa base, pinatugtog ni Greta ang recording ng pag-uusap ni Lena at Shin, malikot na tinutokso siya tungkol dito. Isang taon ang lumipas, nagpunta si Lena sa Giad upang makipagkita kay Ernst. Dinala siya nito sa 86 na memorial site, isang lugar na may malalim na kahalagahan sa kanya. Sa harap ng memorial, tahimik na nagbigay ng respeto si Lena sa mga yumaong 86 na lumaban para sa Republic, nangakong hindi sila makakalimutan o ang pangakong ginawa niya. Binabalikan niya ang mga sakripisyong ginawa nila at muling pinagtibay ang kanyang pangakong ipagpatuloy ang laban bilang pag-alala sa kanila. Matapos nito, dinala ni Ernst si Lena upang makilala ang 5 miyembro ng 86 na minsan niyang pinamunuan, ang mismong squad na matagal na niyang sinusubukang abutin. Nang makita sila, biglang huminto ang hininga ni Lena, sa wakas, kaharap na niya ang mga taong kanyang hinangaan mula sa malayo. Lumapit si Shin, matangkad at matatag, at ipinakilala ang sarili bilang dating kapitan ng kanyang unit, si Undertaker. Sa loob ng isang saglit, hindi makapagsalita si Lena, punong-puno ng emosyon sa pagkilala sa kanila ng personal. Habang nakatayo si Shin sa harap niya, hindi mapigilan ni Lena ang kanyang luha, bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal niyang itinago, nakita ng iba ang pagbuhos ng emosyon ni Lena,
At unti-unti ring lumambat ang kanilang mga ekspresyon, pinunasan ni Lena ang kanyang mga luha at ngumiti, alam na simula sa puntong ito, lalaban siya kasama nila, tulad ng matagal na niyang hinahangad.